Ito lang ang tanging trabahong alam gawin ng tangang to. Ang mga salitang iyon ay hanggang ngayon ay tumatama pa rin sa dibdib ko na parang malakas na sampal. Narinig ko yon 5 taon na ang nakalipas. Pero pakiramdam ko parang kahapon lang sinabi. Bawat pantig, bawat paghamak, bawat tawa, lahat nakaukit sa isip ko na parang peklat na hindi na tuluyang nawala. Ako si Amelia Bautista, 60 anyos na ako. At ito ang kwento kung paano ginawang pinakamasakit na aral ng isang ina ang pagpapahiya sa kanyang anak. Isang aral na hindi malilimutan ng isang mayabang na lalaki. Nagsimula ang lahat isang Martes ng Setyembre. Maliwanag ang langit. Naalala ko ang amoy ng bagong timplang kape sa kusina habang naghahanda ako ng almusal. Si Vincent, ang nag-iisang anak ko, ay nagising ng mas maaga kaysa karaniwan. May halo-halong kaba at saya sa mukha niya. Yung tipong nararamdaman lang sa unang araw ng trabaho. Nay, huli na ako, sabi niya habang inaayos ang necktie sa harap ng salamin sa pasilyo. Tiningnan ko siya ng may pagmamalaki. Ang anak ko, 28 anyos, nagtapos ng business administration. Maraming gabing nagpupuyat, maraming sakripisyo, maraming overtime na ginawa ko para mapag-aral siya. Lahat para lang makita siyang nakatayo roon, isang maginoong lalaki. Magiging perpekto ka, anak ko. Makikita ng biyenan mo na magandang desisyon ang pagkuha sa iyo. Ngumiti si Vincent. Pero may kakaibang tingin sa mata niya na hindi ko agad naunawaan. Kaba siguro o takot? Salamat, Nay. Tatawagan kita paglabas ko. Niyakap ko siya. Mabango siya na mamahaling pabango. Nang natupad na pangarap, ng magandang hinaharap. Isinara ko ang pinto at pinanood ko sa bintana kung paano nawawala ang sasakyan niya sa trapiko ng umaga. Hindi ko alam na 3 oras lang ang lilipas bago magbago magpakailanman ang buhay ko. Kinabahan ako buong umaga. Hindi ako makapag-focus sa kahit ano. Naghugas ako ng pinggan na malinis na. Inayos ko ang mga unan na hindi naman kailangan. Sinusuri ko ang cellphone ko kada 5 minuto. Naghihintay ng mensahe na hindi dumating. Tanghali na nang maging mas malakas ang pag-aalala ko. Isang kutob na nararamdaman lang ng mga ina. Walang lohikal na paliwanag pero alam mong may mali. Kinuha ko ang bag ko, ang susi ng kotse, at nagpunta ako sa opisina ng biyenan ko, ang Grupo Industrial Santos. Nakasulat iyon sa gintong letra sa harapan. Isang 5 palapag na gusali sa Barangay Bel-Air. Makati, imposante, malamig na parang ang may-ari nito. Pumasok ako sa reception. Ngumiti sa akin ng propesyonal ang babae. Magandang hapon po. Gusto ko pong makita si Vincent Bautista. Nagsimula siya ngayon. Sandali po. Tumayo ako. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng puso ko. May mali talaga. Naramdaman ko sa hangin, sa haba ng katahimikan ng receptionist, sa pag-iwas niya ng tingin. Ma'am, mukhang nasa maintenance area po si Sir Vincent. 3rd floor, maintenance. Administrator si Vincent. May diploma siya. Bakit sa maintenance? Umakyat ako ng hagdan dahil ayaw kong maghintay ng elevator. Bawat hakbang ay tanong na walang sagot. Bawat palapag ay lalong lumalakas ang pag-aalala. Dumating ako sa 3rd floor, sinundan ng karatula, maintenance area, authorized personnel only, itinulak ko ang pinto, at nakita ko siya. Ang anak ko, si Vincent, ang batang inaruga ko mag-isa pagkatapos iwan kami ng tatay niya. Ang binatang nagtapos ng may mataas na karangalan. Ang lalaking gumugol ng 5 taon sa pag-aaral para maging matagumpay. Nakaluhod siya sa harap ng inodoro. May dilaw na guwantes na goma. Nililinis ang banyo ng mga empleyado. Tumigil ang mundo, at narinig ko ang boses na yon. Malalim, mayabang, puno ng lason. Ito lang ang tanging trabahong alam gawin ng tangang to. Nagangat ako ng tingin. Nandoon siya. Rodrigo Santos, 52 anyos, may-ari ng Grupo Industrial Santos. Tatay ni Maricel, ang asawa ng anak ko. Nakatayo kasama ang 2 lalaking nakasweet. Tumatawa. Itinuturo si Vincent na parang bagay na tinatawanan. At sa tabi niya, si Maricel, ang manugang ko, ang babaeng sinasabi ng anak ko na mahal niya. Ang nangako na sasamahan siya sa hirap at ginhawa, ngumingiti. Hindi lang ngumingiti, tumatawa siya. May kislas sa mata na parang ang pinakamagandang biro ng araw ay ang pagpapahiya sa asawa niya. Nagangat ng tingin si Vincent at nakita ako. Nagtagpo ang mata namin. Nakita ko ang pagkabasag sa loob niya. Nakita ko ang kahihiyan na naging luha. Nakita ko ang anak ko, ang batang lalaki ko, ang matapang kong anak, bumagsak. Tumulo ang luha sa mukha niya. Walang sinabi, tinitigan lang ako na parang nagmamakaawa na sana hindi ko nakita. Na parang humihingi ng tawad sa pagkakamali niya. Pero hindi siya ang nagkamali. Alam ko yon. May ibang nanloko sa kanya.
Nakita ako ni Rodrigo Santos. Lumaki ang ngiti niya. Ah, Amelia, anong ginagawa mo rito? Dumating ka para makita kung paano natututo ang batang yan mula sa ibaba, di ba? Ganyan nagsisimula ang lahat, maruming kamay. Gusto kong sumigaw, gusto kong sapakin siya. Gusto kong punitin ang ngiti sa mukha niya. Pero hindi ako nagsalita. Tiningnan ko si Vincent ng huling beses. Pagkatapos si Maricel. Pagkatapos si Rodrigo. Tumalikod ako. Lumabas ng gusali ng mataas ang ulo, pero durog ang puso. Sumakay ako sa kotse, isinara ang pinto, at kinuha ang cellphone ko. Tinawagan ko ang numero na matagal ko nang nakasave. Isang lalaking nakatulong sa akin noong diborsyo. Isang lalaking marunong mag-ayos ng bundok kapag hiniling ko. Ati. De la Cruz, si Amelia Bautista ito. May kailangan akong ipaimbestiga at kailangan ko ng mabilis. Tumigil siya sandali. Gusto kong bilhin ang Grupo Industrial Santos. Gusto kong malaman lahat, utang, ari-arian, kahinaan, lahat. At walang dapat makahalata na ako ang nagtatanong. Tumigil ulit. Gaano katagal, ati? 2 linggo, maximum, ma'am. Sige. Babayaran ko kahit ano. Binaba ko ang tawag, pinaandar ang kotse. At habang nagmamaneho pa uwi, isang bagay lang ang umuugong sa isip ko. Walang may karapatang pahiyain ang anak ko. Walang. Si Vincent ay ipinanganak noong Abril 23. Umuulan ng gabing yon. Naalala ko ang tunog ng ulan sa bintana ng ospital, habang hawak ko siya sa unang beses. Napakaliit niya, napakarupok, napakaperpekto. Nandiyan ang tatay niyang si Ernesto, sa unang 3 taon. Pagkatapos, bigla na lang nawala. Isang umaga nagising ako at nakita ang sula sa mesa ng kusina. Hindi ko na kaya ang responsibilidad na to. Patawarin mo ako. Yon lang. Walang paliwanag, walang paalam sa anak. Puro sulat at katahimikan pagkatapos isara ang pinto. 25 anyos ako, walang diploma, walang pamilyang susuporta. May 3 taong gulang na batang nagtatanong kung nasaan ang tatay. Malayo-layo ang pinuntahan ng tatay mo. Anak, pero nandito lang ako, palagi. At tinupad ko yon. Nagtrabaho ako ng lahat ng kaya ko. Una bilang sekretarya sa isang accounting firm. Pagkatapos, nakakuha ako ng mas magandang trabaho sa isang import company. Nag-overtime ako. Nagtatrabaho ako kahit Sabado, minsan Linggo pa. Lahat para walang kulang kay Vincent. Sa maliit na apartment kami sa Barangay Pasay, 2 kwarto, 1 banyo, kusinang halos hindi kami kasya, pero tahanan yon at pinuno namin ng pagmamahal. Naalala ko ang mga hapon na magkasama kaming gumagawa ng homework sa hapagkainan. Magaling si Vincent, puro 1.0 ang grado. Sabi ng mga guro, magandang kinabukasan ang anak mo, ma'am. Matalino, responsible, masipag. Alam ko yon. Nakikita ko sa mata niya ang ningning, ang gutom sa kalaman, ang determinasyon na minana niya sa akin. Pagkatapos ng high school, dumating ang pinakamahalagang desisyon. Nay, gusto kong mag-aral ng business administration. Gusto kong maging matagumpay. Gusto kong makapagretiro ka na at hindi na magtrabaho. Niyakap niya ako ng hapon na yon at umiyak ako. Umiyak ako sa pagmamalaki. Umiyak din ako sa takot dahil alam ko kung gaano kamahal ang tuition sa Ateneo de Manila. Isa sa pinakamahusay at pinakamahal. Nagkomputa ako ng gabing yon, paulit-ulit. Kinuwenta ang kita, gastos, ipon. Kulang pa rin, pero hindi ko sasabihin na hindi pwede. Hindi kay Vincent. Ibinenta ko ang kotse. Sumakay na lang ako ng jeep. Nag-apply ng loan sa bangko. Nagkuha ako ng pangalawang trabaho tuwing weekend. Nagtuturo ng English sa mga bata sa isang tutorial center. 4 na oras lang ang tulog ko sa isang araw. Minsan mas kaunti, pero naipasa ko. Pumasok si Vincent sa kolehiyo at mula sa unang semestre ay nanguna na siya. Bumisita siya tuwing Biyernes gabi. Ginagawa ko ang paborito niyang ulam. Adobong manok na may kanin. Nakaupo kami sa sala at ikinukwento niya lahat. Mga klase, proyekto, pangarap. Balang araw magkakaroon ako ng sariling negosyo. Nay, at ikaw ang unang shareholder. Ipinapangako ko yan. Ang gusto ko lang makita kang masaya, anak, at maging mabuting tao. Ang pera ay dumarating at umaalis, pero ang dignidad, hindi nawawala. Hindi ko naisip na makalipas ang mga taon. Masakit na masakit ang pagbabalik ng usapan na yon sa isip ko. Nagtapos si Vincent sa 23 anyos na may mataas na karangalan. Nasa unang row ako sa graduation. Suot ko ang pinakamagandang damit ko. Asul na binili ko lalo para sa okasyon. Umiyak ako nang tawagin ang pangalan niya. Umiyak ako nang makita siyang umaakyat sa stage. Umiyak ako nang tanggapin niya ang diploma.
Ang papel na yon ang lahat. Bawat gabing walang tulog, bawat sakripisyo, bawat piso na hindi ko nagastos para sa sarili ko para maipuhunan sa kanya. Niyakap ko siya pagkatapos ng seremonya. Natapos mo, anak ko. Profesional ka na, isang graduate. Natapos natin, Nay. Ito ay para sa iyo kasing dami ko. Nag-dinner kami sa magandang restaurant sa Greenbelt. Siya ang nagbayad gamit ang unang bonus niya bilang intern sa isang consulting firm. Nag-order kami ng alak, nag-toast, nagtawanan. Sa wakas, ngumingiti na sa amin ang buhay. 2 taon pagkatapos, nakilala ni Vincent si Maricel. Sa isang business conference, nagtatrabaho siya sa kumpanya ng tatay niya bilang AR coordinator. Maganda, magalang, mabuting pamilya, sabi ni Vincent. Nay, sa tingin ko siya ang babaeng para sa akin. May liwanag sa mata niya, may pag-asa, may dalisay na pag-ibig na nararamdaman lang sa unang beses. Nakilala ko siya 3 linggo pagkatapos. Dinala siya ni Vincent sa bahay para kumain. Dala niya ang palumpon ng bulaklak para sa akin at perpektong ngiti. Masyadong perpekto, naisip ko. Ma'am Bautista, ang ganda-ganda ng sinasabi ni Vincent tungkol sa inyo. Karangalan po na makilala kayo. Naghain ako ng adobong manok, nag-usap kami. Magiliw siya, nagtatanong, ngumingiti, sinasabi ang tamang bagay. Pero may kakaiba, lamig sa likod ng ngiti, distansya sa tingin niya sa akin. Pag-alis nila, naisip ko, instinto lang ba ng ina na mapagmahal o talagang may mali? Lubos na umiibig si Vincent. Lagi niyang ikinukwento ang tungkol sa kanya, sa plano nila, sa buhay na bubuo nila. 6 na buwan pagkatapos, sinabi niya ang pagpropose. Nay, nagpropose ako kay Maricel. Ang sagot, dapat masaya ako. At masaya ako. Pero may kirot sa dibdib. Sigurado ka ba, anak? Ang kasal ay panghabang buhay. Dapat siguradong sigurado ka. Hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buhay ko. Nay, ang kasal sa hardin ng bahay ng mga Santos. Malaking mansyon sa Forbes Park. Maayos na hardin. Fountain na gawa sa adobe. Handa para sa 200 bisita. Mag-isa akong dumating na may beige na damit na binili sa SM. Umupo ako sa sede ng pamilya ng groom. Napapaligiran ng mga hindi ko kilala. Mga tinitingnan ako mula ulo hanggang paa, mga bumubulong. Nakilala ko si Rodrigo Santos ng araw na yon. Matangkad, mataba, Italian sweet, gintong relo, ngiti ng lalaking sanay na sinusunod siya. So ikaw pala ang sikat na Amelia. Sinabi sa akin ni Vincent na matiyaga kang babae, kahanga-hanga. May pagmamaliit sa boses niya. Parang ang matrabaho ay ibig sabihin mahirap. Salamat po, Sir Santos. Mabuting lalaki si Vincent. Sigurado akong magiging mabuting asawa siya sa anak ninyo. Sana nga. Si Maricel, deserve niya ang pinakamabuti. At ako ang bahala roon. Nagkamay kami. Matibay ang hawak, masyadong matibay. Parang nagmamarka ng teritoryo. Ang asawa niya, si Gloria, mas maingat, elegante, malayo. Ngumiti siya ng magalang at nawala sa mga bisita. Maganda ang seremonya. Kinakabahan pero masaya si Vincent. Si Maricel, nakasisilaw sa damit pangkasal na siguro, mas mahal kaysa sa kinikita ko sa 1 taon. Nang sabihin nila ang, tinatanggap ko, naramdaman ko ang halo ng saya at lungkot. Ang anak ko ay lalaking may asawa na, hindi na lang akin. Sa reception, sumayaw kami ni Vincent, isang slow dance. Hanggang sa huling daan, ni Basil Valdez. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, Vincent. Huwag mong kalilimutan. At ikaw ang pinakamalakas na babaeng kilala ko. Nay, lahat ng ako ngayon, utang ko sa'yo. Hinalikan niya ang noo ko. Hindi ko alam na 1 taon pagkatapos. Nakaluhod ang lalaking yon. Nililinis ang banyo. Pinapahiya ng tatay ng babaeng minahal niya. Pagkatapos ng kasal, lumipat. Sina Vincent at Maricel sa apartment sa Bonifacio Global City. Maganda, moderno, kasangkapan mula kay Gloria Santos, syempre. Binibisita ko sila paminsan-minsan. Palaging magalang si Maricel, pero may kakaiba. Yung lamig na naramdaman ko noong una. Yung tingin na parang hindi ako kabilang sa mundo nila. Nagtatrabaho si Vincent sa isang logistics company. Mabuti ang kita niya, sapat. Pero gusto ni Maricel ng higit pa. Lagi higit pa. Vincent, bakit hindi ka magpausap sa tatay ko? Pwede kanyang bigyan ng posisyon sa kumpanya niya. Double, triple pa ang kita mo. Narinig ko yon isang hapon nang magdala ako ng nilutong adobo. Hindi ko alam, Maricel. Gusto kong magtiyaga para sa sarili ko. Ayaw kong isipin nila na nandyan lang ako dahil asawa kita. Huwag kang tanga, Vincent. Sa mundong to, kailangan kunin ang oportunidad. Handang tumulong ang tatay ko. Dapat magpasalamat ka.
Tumingin si Vincent sa akin. May duda sa mata niya. Ano sa tingin mo, Nay? Dapat sinabi kong hindi. Dapat binigyan ko siya ng babala. Pero nakita ko ang pag-asa sa mukha niya. Ang pagnanais na mabigyan ng mas maganda ang asawa. Napatunayan sa biyenan na kaya niya. Kung yon ang gusto mo, anak, gawin mo. Pero huwag mong ikompromiso ang prinsipyo mo. Kailanman. 3 buwan pagkatapos, nag-alok si Rodrigo Santos ng trabaho. Jeente daw ang titulo. Magandang sweldo, magagandang benepisyo. Tinanggap ni Vincent. Ang unang araw niya ay Martes ng Setyembre. Maaga siyang nagising, kinakabahan, nasasabi. Nay, huli na ako. Sabi niya habang inaayos ang nekti sa harap ng salamin sa pasilyo. At ako, tanga, ngumiti. Magiging perpekto ka, anak ko. Makikita ng biyenan mo na magandang desisyon ang pagkuha sa iyo. Isinara ko ang pinto, pinanood siyang umalis, at 3 oras pagkatapos, gumuho ang mundo ko dahil nakita ko ang anak ko nakaluhod. Nililinis ang banyo habang tinatawag siyang tanga ng biyenan at tumatawa ang asawa. Nang gabing yon, dumating si Vincent sa bahay ko. Kumatok pagkatapos ng alas negatibo, 1-0. Pagbukas ko, pula ang mata niya. Amoy siya ng panlinis, amoy kahihiyan. Nay! Bumagsak siya sa bisig ko. Umiyak siya na parang bata. Umiyak hanggang mawala ang boses. Pasensya na, Nay. Pasensya na talaga. Patawarin mo ako. Niyakap ko siya. Hinaplos ko ang buhok niya. Parang noong 5 siyang taon at may bangungot. Wala kang dapat ipagsorry, anak. Wala. Naririnig mo ba? Wala. Nanatili siya sa dating kwarto niya. Sa kama kung saan siya lumaki. Napapaligiran ng tropyo mula sa eskwela. Diploma, pangarap. At ako, nagdamag akong gising sa sala, nakatitig sa kisame, iniisip ang bawat sakripisyo, bawat piso na ginastos sa pag-aaral niya, bawat pangako na kung magtatrabaho siya ng mabuti, mag-aaral, magiging mabuting tao, bubuksan ng mundo ang pinto, pero sinampal siya ng mundo. Pero hindi ko papayagan. Kinuha ko ang cellphone. Tinawagan ulit si Ati. De la Cruz. Ati, si Amelia Bautista ulit. Kailangan kong mapabilis ang investigasyon at dapat lubos. Tinawagan ako ni Ati. De la Cruz pagkatapos ng 4 na araw. Biyernes ng hapon. Nasa opisina ako. Natatapos ang mga report nang makita ang tawag sa cellphone. Ma'am Bautista, may preliminary information ako. Pwede ba tayong magkita? Gaano kagrabe? Tumigil siya. Yung katahimikan na nagsasabi ng higit sa 1,000 salita. Mas mabuti siguro kung personal. Bukas alas negatibo, 1-0 sa opisina ko. Nandoon ako. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Nagpalipat-lipat ako sa kama. Iniisip kung ano ang nadiskubre niya. Utang, pandaraya, legal na problema. Bumalik si Vincent sa apartment niya, kasama si Maricel 3 araw pagkatapos ng pangyayari. Tinatawagan niya ako araw-araw. Patay ang boses niya, basag. Nay, hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi ni Sir Santos, parte raw to ng pag-aaral, na lahat daw nagsisimula sa ganyan, para makilala ang negosyo mula sa ibaba. At si Maricel, ano ang sinasabi niya? Katahimikan. Sabi niya huwag akong mayabang, ang problema ko raw sobrang pride ko, na ginagawa to ng tatay niya para sa ikabubuti ko. Ipinikit ko ang mata, huminga ng malalim. Vincent, makinig ka ng mabuti. 5 taon kang nag-aral para maging administrator, hindi para maglinis ng banyo. Walang masama sa paglilinis ng banyo kung yon ang trabaho mo. Pero hindi yon ang sayo. May diploma ka, may kakayahan, may talento. Alam ko, Nay, pero ayaw kong magkagulo. Sabi ni Maricel, kung magre-resign ako, magagalit ang tatay niya. Isipin niyang walang utang na loob ako. Ano naman ang dignidad mo, Vincent? Ano ang respeto sa sarili mo? Katahimikan ulit. Bigyan mo ng panahon, Nay, pakiusap. Kaunti lang. Panahon. Yon nga ang binibili ko. Pero hindi para patuloy na mapahiya ang anak ko, kundi para sirain ang lalaking nangahas na pahiyain siya. Sabado alas negatibo 1-0. Nasa opisina ako ni Ati. De la Cruz sa Makati. Maayos, eleganteng opisina. Puno ng libro ng batas mula sahig hanggang kisam. 62 anyos si Ati. Uban, maayos ang buhok, gray suit, asul na nekti. Tinulungan niya ako sa diborsyo, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Mahal siya, pero magaling, napakagaling. Amelia, salamat sa pagpunta. Inupuan niya ako. Nagdala ng kape ang sekretarya. Hinintay kong isara ang pinto bago magsalita. Ano ang nadiskubre mo? Binuksan niya ang folder. Mga dokumento, financial statement, report.
May seryosong problema ang Grupo Industrial Santos. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ipaliwanag mo. Tinuro niya ang mga numero, graph, projection. 3 taon na ang nakalipas. Nagdesisyon si Sir Santos na palakihin ang kumpanya. Nagbukas ng 2 bagong planta. Isa sa Laguna, isa sa Batangas. Nag-invest ng mahigit 50 milyong piso. Pera na wala siya. Utang sa bangko na may mataas na interes. At ang pinakamasama, hindi na aabot ang target na kita ng mga planta. Isa ay 30% lang ang operating capacity. Ang isa ay 40%. Bakit? Masamang pamamahala, nabitaw na kontrata, problema sa supplier. At saka, masyadong maluho ang pamumuhay ni Sir Santos kaysa sa kaya niyang bayaran. Naisip ko ang kasal, ang mansyon sa Forbes Park, ang hardin, ang handa para sa 200 bisita. Gaano kagrabe? Tiningnan niya ako ng diretso. Kung walang tulong na pinansyal sa susunod na 6 na buwan, magbabangkrap siya. Pinipilit na siya ng mga bangko. May overdue accounts payable, nagbabanta ang supplier na magdemanda. May atrasadong sweldo ang mga empleyado, pero sa labas mukhang maayos. Porma lang, Amelia, puro porma. Ang bahay sa Forbes ay may mortgage. Ang mga luxury car ay renta. Kahit ang apartment ni na Vincent at Maricel ay nasa pangalan ng kumpanya, hindi sa kanila. Huminga ako ng malalim. Alam ba niyang ikaw ang nag-iimbestiga? Hindi. Maingat ako. Gumamit ako ng contact, tiningnan ang public records, financial statement na kailangang isumit. Maganda. Magkano ang kailangan para mabili ang kumpanya? Nagtaas ng kilay si Ati. Milyon-milyon yan, Amelia. Alam ko. Magkano? Nagkompute siya sa isip. Tiningnan ang mga numero. Sa tingin ko, sa 30 milyong piso, mabibili mo ang 60% niya. At sa desperado niyang sitwasyon, malamang tatanggap siya ng mas mababa. 30 milyong piso. Malaking halaga, pero 35 taon akong nagtitipid. Mahusay ang investment ko. May mga ari-arian akong binili ng mura at ngayon ay triple na ang halaga. May stock, savings, retirement pay mula sa dating trabaho ko. 25 taon akong nagtatrabaho. Mahirap ako noon, sobrang hirap, at ayaw kong bumalik doon. Kaya bawat piso, ininvest ko. Pinarami ko. Simple ang pamumuhay ko. Kotse 2012 pa. Maliit ang apartment na nirentahan. Walang luho. Lahat ng pera, para sa pagreretiro ko. Para sa pag-aaral ng mga apo ko. Para sa emergency. Pero ito ang emergency. Gusto kong ihanda ang anonymous offer sa pamamagitan ng shell company na hindi niya malalaman na ako. Sigurado ka ba, Amelia? Malaking pera yan at risk. Risk. Bumili ng kumpanyang malapit ng magbankrupt ay walang garantiya na maililigtas mo. Pwede kang matalo. Tiningnan ko siya ng diretso. Ati, may diploma ang anak ko na binayaran ko ng maraming taon. Pinahiya siya. Pinakaluhod siyang maglinis ng banyo, habang tinatawag siyang tanga ng biyenan. Sa tingin mo ba mahalaga sa akin ang pera? Tumango siya ng dahan-dahan. Naiintindihan ko. At kung ganito kasama ang kumpanya, babagsak si Sir Santos kahit wala ako. Bibibilisin ko lang at sisiguraduhin kong makikita ko ang pagbagsak niya. Sage, kailangan ko ng access sa finances mo, bank statement, properties, investments. Kailangan kong malaman kung ano ang meron tayo. Loans na ibibigay ko lahat. Lumabas ako ng opisina na may linaw na hindi ko naramdaman sa loob ng mga araw. May plano ako, at ang plano na yon ay hustisya. Pero kailangan ko munang malaman pa. Kailangan kong intindihin ang nangyayari sa buhay ni Vincent. Kung ano ang sinasabi ni Maricel. Kung ano ang iniisip ni Sir Santos na natatamo niya sa pangyayaring yon. Tinawagan ko si Vincent ng hapon na yon. Anak, pwede ba tayong maghapunan bukas? Tayo lang dalawa, tulad ng dati. Sage, Nay. Okay ba lahat? Perpekto lahat, anak. Gusto ko lang makita ka. Namimiss kita. Ako rin namimiss kita, Nay. Nagkita kami Linggo 2:00 ng hapon sa maliit na restaurant sa Quezon City. Tahimik, malayo sa Forbes Park at sa mga Santos. Dumating si Vincent ng oras. Casual na shirt, maong, mukhang pagod, payat na, may eyebags. Umupo kami sa likod, nag-order ako, kare-kar, siya, sinigang na bangus. Ano ang lagay ng trabaho? Tanong ko, kahit masakit. Iniiwasan niya ang tingin. Ayos naman, Nay. Huwag kang magsinungaling, Vincent, pakiusap. Huminga siya ng malalim. Nasa maintenance pa rin ako. Sabi ni Sir Santos, 2 linggo na lang lilipat ako sa ibang department. Pero 3 linggo na akong naglilinis at nakakahiya araw-araw. Sabi ni Maricel, normal lang yon.
Sabi niya ako ang may problema sa atitude. Dapat magpasalamat ako na may trabaho, na maraming gustong maglinis ng banyo sa mas mababa sa sweldo ko. Magkano ang sweldo mo? Katahimikan. 8,000 piso sa isang buwan. Nanlamig ang dugo ko. Vincent, 25,000 ang kinikita mo dati. Bakit tinanggap mo to? Kasi sabi ni Sir Santos, probationary period daw. Pagkatapos ay tataas sa 30,000. Kailangan ko lang patunayan na kaya kong magtrabaho ng mababa. Hindi yon probation, anak, pagsasamantala yon. Alam ko, Nay, pero sinasabi ni Maricel na bigyan ko ng pagkakataon ang tatay niya. Na alam niya ang ginagawa, na sinusubukan niya ako. Sinusubukan ka saan? Hanggang saan kanya kayang pahiyain bago ka mag-resign? Katahimikan si Vincent. Nilalaro ang tinidor. Hindi ako tinitingnan. Anak, tingnan mo ako. Nagangat siya ng tingin. May pinipigil na luha. Hindi mo kailangang manatili roon. Pwede kang mag-resign. Pwede kang maghanap ng ibang trabaho. Graduate ka, may experience ka. Kung magre-resign ako, isipin ni Maricel na talo ako. Sa tingin na ng pamilya niya, kulang ako para sa kanya. Galing ako sa baba, walang klase. Sinabi ba niya yon? Hindi sa mismong salita, pero alam ko. Nakikita ko sa tingin nila, sa pananalita. Si Gloria, nanay ni Maricel, lagi ang sabi, ay Vincent, ang cute ng accent mo. Vincent, sa Pasay ba nakatira ang nanay mo? Ang quaint. Hindi mo pa natikman ang caviar. No. Halata. Galit na galit ako. Vincent Bautista, mas mabuti ka kaysa sa buong pamilya nila. Naririnig mo ba? May pinag-aralan ka, may prinsipyo, may dignidad. Kung hindi nila nakikita yon, dahil masyado silang abala sa pagtingin sa salamin. Mahal ko sila, Nay. Mahal ko si Maricel at gusto kong tanggapin ako ng pamilya niya. Sa anong halaga, anak? Ang pagpapahalaga sa sarili mo, ang mental health mo, ang dignidad mo. Walang sagot. Tahimik kaming kumain sandali. Pagkatapos, nagsalita si Vincent. May sinabi sa akin si Sir Santos kahapon. Ano? Kung tatagal ako ng 6 na buwan sa maintenance, magiging supervisor ako ng sahig na may 20,000 piso. 6 na buwan, 180 araw ng kahihiyan para sa mas mababa sa dati kong sweldo. Vincent, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Mas mababa pa sa dati mong kinikita pagkatapos ng 6 na buwan na pagsasamantala. Alam ko, pero gusto namin ni Maricel na magkaanak na kami, at sabi niya hindi niya kayang palakihin ang anak sa maliit na apartment. Kailangan namin ng bahay, at matutulungan kami ng tatay niya kung ipapakita ko ang commitment. Nandoon ang pain, ang karot sa harap ng asno. Hindi lang pinapahiya ni Sir Santos ang anak ko, ginagamit niya. Binabasag niya ng psikolohikal para maging sunod-sunuran na empleyado na hindi na magsasabi ng hindi. Vincent, makinig ka ng mabuti. Hindi ka tutulungan ng lalaking yon. Gagamitin ka hanggang wala ka ng maibigay. At kapag tuluyang nasira ka, itatapon ka. Hindi mo siya kilala, Nay. Hindi, pero kilala ko ang mga katulad niya at nakikilala ko ang mandaragit kapag nakita ko. Umiling si Vincent. Bigyan mo ng kaunting panahon pa, pakiusap. Doon ko napagtanto na nawawala na ang anak ko sa relasyong yon. Namanipulahin siya ng mabuti ni Maricel at ng pamilya niya na hindi na niya makita ang katotohanan. Pero nakikita ko, at kaya kong gumawa ng paraan. Nagpaalam kami sa parking. Niyakap ko siya ng mahigpit. Mahal kita, Vincent, higit pa sa buhay ko, at hindi ko papayagang sirain ka ng kahit sino. Naririnig mo ba? Kahit sino. Mahal din kita, Nay. Nagmaneho ako pauwi na durog ang puso, pero malinaw ang isip. Lunes ng umaga, pumunta ako sa bangko. Kinuha ang mga bank statement. Pumunta sa notaryo. Inayos ang mga dokumento ng ari-arian ko. Investments, lahat. Martes, ibinigay ko lahat kay Ati De La Cruz. Narito ang lahat ng meron ako. Tiningnan niya ang mga papel. Nagkompute. Amelia, mas marami ka pa sa inaakala ko. Sa ganito, hindi lang ang parte ni Sir Santos ang mabibili mo. Maari mong bilhin ang buong kumpanya kung gagamitin mo ng tama ang mga card mo. Kung ganon, gamitin natin ng tama. Magtatagal yan. Kailangan kong ayusin ang offer. Gumawa ng shell company. Maghanap ng ghost investors para mukhang legit. Hindi dapat maghinala si Sir Santos na ikaw. Gaano katagal? 2 buwan, siguro 3. 2 buwan, 60 araw. 1,440 oras na makikita kong magdurusa ang anak ko. Pero huli na yon. Gawin mo, Ati, at gawin mo ng tama. Nang gabing yon, umupo ako sa sala. Mag-isa, may baso ng red wine.
Tinitingnan ang mga ilaw ng Maynila. Naisip ko si Vincent noong bata, ang mga pangarap niya, ang mga ilusyon. Naisip ko si Sir Santos, ang kayabangan, ang kalupitan. At naisip ko ang hustisya, na minsan natatagalan, pero dumadating. Walang may karapatang pahiyain ang anak ko. Bulong ko sa dilim. Walang. Lumipas ang mga araw bilang linggo, ang mga linggo bilang buwan, at bawat araw ay nakikita kong lalong lumulubog ang anak ko. Mas kaunti na ang tawag niya. Kapag tumatawag, patay ang boses niya, walang buhay, na parang may namamatay sa loob niya. Kumusta ka, anak ko? Tanong ko lagi. Ayos lang, Nay. Lahat ayos. Pero alam ko na nagsisinungaling siya. Alam ng ina. Sinubukan kong bisitahin siya sa apartment niya 3 beses. 3 beses din, may dahilan si Maricel. Ay, Ma'am, sayang. May dinner kami ngayon sa mga magulang ng kaibigan ko. Sa ibang araw na lang. Ma'am. Nagpapahinga si Vincent. Mabibigat ang araw niya sa trabaho. Huwag na nating istorbohin. Ma'am Bautista, nagre-remodel kami. Magulo ang bahay. Hindi magandang oras para sa bisita. Bawat dahilan ay parang saradong pinto sa mukha ko. Bawat pagtanggi ay malinaw na mensahe. Hindi ka kabilang dito. Tinatawag na niya akong Ma'am Bautista. Hindi na Amelia tulad ng dati. Banayad ang pagbabago, pero sadya. Paraan para maglagay ng distansya. Para ipaalala ang lugar ko. Samantala, tahimik na nagtatrabaho si Ate De La Cruz. Nagpapadala siya ng weekly report, update, progreso. Natapos ko nang magparehistro ang Shell Company. Grupo Inversor ng Laguna, Inc. Ang pangalan. Sa papel, grupo ito ng mga investor mula Laguna na interesado sa industriya ng automotive. At ang ghost investors, 3 tunay na negosyante na pumayag gamit ang pangalan nila kapalit ng bayad. May non-disclosure agreement sila. Walang makakaalam na ikaw ang nasa likod. Maganda. Naghahanda ko ng financial analysis ng Grupo Industrial Santos para bigyang katwiran ang interes natin. Dapat mukhang seryosong investor tayo na nag-research, hindi oportunista. Gaano katagal pa? 1 buwan pa, siguro mas kaunti. Lumalala ang sitwasyon ni Sir Santos. 2 na sa major supplier ang nagdemanda. May preliminary embargo na. Pinipilit na siya ng mga bangko. Maganda. Hayaan siyang lumubog. Kapag desperado na siya, saka natin siya tatamaan. Binaba ko ang tawag at tinitingnan ang screen. May halo ng excitement at guilt. Excitement sa darating. Guilt dahil hindi ko mabilis matulungan si Vincent. Pero kailangan kong maghintay, maging mapagpasensya. Ang tunay na hustisya ay hindi nagmamadali. Isang Miyerkules ng hapon, biglang dumating si Vincent sa bahay ko. Halos alas negatibo, 8 na ng gabi. Naghahanda ko ng hapunan. Chicken inasal na may kanin. Pagbukas ko ng pinto, natakot ako. Pula ang mata niya, gusot ang polo, amoy pawis at chlorin. Vincent, anong nangyari? Pumasok siya nang walang salita. Bumagsak sa sofa. Tinakpan ang mukha ng mga kamay. Anak, sabihin mo sa akin. Anong nangyari? Matagal bago siya nagsalita. Bulong lang ng magsalita. Kahitapon ako ngayon na linisin ang personal na banyo ni Sir Santos. Yung sa opisina niya. Nanlamig ang puso ko. May importanteng meeting daw, mga kliyente mula sa Japan, mga nakasuit na lalaki. Pinapakita niya sa kanila ang facilities, at pagdating sa opisina niya, nakaluhod ako, nililinis ang inodoro niya. Ipinikit ko ang mata, huminga ng malalim. Tanong ng isa sa Japanese kung sino ako. Sabi ni Sir Santos, yung manugang ko, yan. Tinuturuan ko siyang magsimula mula sa ibaba. At tumawa siya. Tumawa siya. Nay, at tumawa rin ang mga Japanese. Tumutulo ang luha sa mukha ni Vincent. Nandun din si Maricel bilang parte ng meeting. Nakita niya ako, pero walang sinabi. Iniiwasan lang ang tingin na parang wala ako. Umupo ako sa tabi niya, nyakap, nanginginig ang katawan niya. Nag-resign ako, Nay. Sinabi ko kay Sir Santos na resign na ako. Doon mismo, sa harap ng lahat. Tumalo ng puso ko. Ano ang sinabi niya? Tumawa siya ng malakas. Sabi niya, maganda. Hindi rin kita kailangan. Pangit na empleyado ka at pangit na asawa para sa anak ko. At pinag-utos niya sa sekretarya na ihanda ang separation pay ko. 3,000 piso, Nay. 3,000 piso para sa 3 buwan na kahihiyan. 3,000 piso. Hindi yon kahit ang atrasadong sweldo ko. Alam ko, pero hindi ako nagreklamo. Pinirmahan ko, kinuha ang tsekwe, at umalis. At si Maricel. Umiling si Vincent, sinundan ako sa parking, sinigawan na duwag ako. Na ikinakahiya ko ang pamilya niya,
na paano ko nagawang mag-resign sa harap ng importanteng kliyente, na binigyan ako ng pagkakataon ng tatay niya, pero sinayang ko. Sinabi ko na pinahiya niya ako, na itinuring ako ng tatay niya na basura, na may dignidad ako. At sinabi niya na hindi naman nagbabayad ang dignidad ng mga bills, na dreamer ako, na kailangan kong magmatur at intindihin ang totoong mundo. Tuluyang nabasag siya. Umiyak sa bisig ko na parang bata, na parang noong nadapa sa park at itinataas ko siya, na parang noong may bangungot at inaalo ko. Nagkamali ako, Nay. Nagkamali ako sa lahat, kay Maricel, sa pamilya niya, sayo. Hindi kita pinakinggan at ngayon, wala akong trabaho, wala akong asawa, wala akong kahit ano. May dignidad ka, Vincent, at maniwala ka, mas mahalaga yan kaysa sa lahat ng pera ni Sir Santos. Nang gabing yon, natulog si Vincent sa dating kwarto niya. Ginawa ko ang paborito niyang ulam, sinigang na hipon. Kumain kami ng tahimik. Bawat subo ay tahimik na samahan ng ina at anak. Pagkatapos kumain, umupo kami sa sala. Nagpatugtog ako ng lumang yem, bolero, yung mga paborito niya noong bata. Kahit maputi na ang buhok ko, ni Ray Valera ang tumutugtog ng mahina. Alam mo ba ang pinakamasakit, Nay? Sabi niya habang nakatitig sa kisam. Ano, anak? Na may bahagi pa rin sa kin ang nagmamahal sa kanya. Mahal ko pa rin si Maricel at mas lalo akong napapaisip na tanga ako. Hindi ka tanga dahil mahal mo, Vincent. Tao ka. Hindi agad nawawala ang pag-ibig. Pero kailangan mong intindihin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpapahiya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpapahintulot na sirain ka. Sa tingin mo ba minahal niya ako kahit minsan? Masakit ang tanong dahil alam ko ang sagot. At alam ko rin na alam niya. Kailangan lang niyang marinig ng malakas. Sa tingin ko, minahal niya ang ideya mo. Ang lalaking kayang hubugin, ang masunuring asawa, ang manugang na kayang kontrolin ng tatay niya. Pero hindi ikaw, ang tunay na Vincent, ang lalaking may sariling pangarap, may sariling dignidad. Tumango si Vincent ng dahan-dahan. Tama ka mula simula. Dapat pinakinggan kita. Huwag kang magsisisi, anak. Ang pag-ibig ay nagpapabuli sa lahat. Kahit sa mga ina. Nang gabing yon, pagtulog ni Vincent, gising ako sa sala. Kinuha ko ang cellphone. Tinawagan si Ati De La Cruz. Ati, si Amelia ito. Kailangan kong mapabilis lahat. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Anong nangyari? Nag-resign si Vincent at huling beses na pinahiya siya ni Sir Santos. Kailangan kong bayaran na ngayon ang lalaking yon. Kaunti na lang ang natitira. Bigyan mo ako ng 5 araw pa. 5 araw. Sage. Binaba ko. Nagbuhos ako ng red wine at tahimik na nagtoos. Para sa hustisya, bulong ko, at sa mga naniniwalang kayang sirain kami. Kakaiba ang mga sumunod na araw. Nanatili si Vincent sa bahay ko. Ayaw niyang bumalik sa apartment. Ayaw niyang makita si Maricel. Hindi ko sinasagot ang tawag niya. 3 beses siyang tumawag sa bahay ko. 3 beses kong sinagot. Maam Bautista, kailangan kong makausap si Vincent. Ayaw makipag-usap sa iyo ni Vincent, Maricel. Bumalik ka sa bahay niyo. Mag-asawa kami, kailangan naming ayusin to. Anong ayusin? Paano mo ipapaliwanag na pinayagan mong pahiyain siya ng tatay mo sa loob ng 3 buwan? Paano mo ipapaliwanag na tumawa ka habang sinisira siya? Hindi mo naiintindihan. Sinusubukan lang siya ng tatay ko. Hindi niya kinaya ang pagsubok. Hindi yon kasalanan ko. Pagsubok. Anong premyo kung pumasa siya? 6 na buwan pang maglilinis ng banyo. Tingnan mo, Maam Bautista. Alam kong hindi mo ako gusto mula pa noong una. Palagi mong iniisip na kulang ako para sa anak mo. Pero ang totoo, kulang din si Vincent para sa akin. May standard ang pamilya ko at hindi niya naabot. Ang mga salitang yon, ang lamig, ang kalkuladong kalupitan. Tama ka, Maricel. Hindi ka sapat para sa anak ko. Dahil ang pagiging sapat ay nangangailangan ng puso. At wala ka naman yon. Binaba ko bago siya makasagot. Nasa pintuan ng kusina si Vincent. Narinig niya lahat. Salamat, Nay. Wala kang dapat pasalamatan, anak. Hindi ka deserve ng babaeng yon. Hindi ka niya deserve mula pa noong una. Nang gabing yon, tumawag si Gloria Santos, nanay ni Maricel. Matamis ang boses niya, masyadong matamis, parang lason na may asukal. Amelia, mahal, kailangan nating mag-usap bilang mga babae, bilang mga ina. Wala akong dapat pag-usapan sa iyo, Gloria. Pakiusap, 5 minuto lang, para sa kapakanan ng mga anak natin. Nagdalawang isip ako, pero nanaig ang kuryosidad. Sige, magsalita ka. Mabuting bata si Vincent, alam natin lahat. Pero siya ay, paano ba sabihin? Sensible, masyadong sensitive.
Tinuturuan lang siya ni Rodrigo na maging matibay, na maghanda sa totoong mundo. Mahirap ang negosyo, Amelia, at kailangang mas matibay ang mga lalaki. Tinuturuan ba? Sa pamamagitan ng pagpapalinis sa kanya ng banyo na may diploma. Pinahiya sa harap ng kliyente. Aral ba yon na hindi niya natutunan? At saka, Amelia, sasabihin ko ng diretso. Makakahanap si Maricel na mas mabuti, ng kapareho ng level niya. Mabuti si Vincent, mabuting bata, pero hindi siya mula sa mundo namin. Hindi siya nabibilang. Nandoon ang katotohanan, walang paligoy-ligoy. Kung ganon, iwan nyo na kami. Hayaan niyong mag-divorce sila at ituloy ang buhay nyo. Pero doon ang problema. Ayaw pa ni Maricel ng divorce. Hindi pa. Masyadong mabilis na divorce ay magmumukhang masama. Ano ang sasabihin ng mga tao? Ano ang isipin ng pamilya? Ano ang mungkahi mo? Na bumalik si Vincent, humingi ng tawad, magsorry kay Rodrigo sa pagkakamali niya. Ipakita ang pagiging mature. At sa 6 na buwan, siguro 1 taon, kung hindi gumana, pwede silang maghiwalay ng tahimik, walang eskandalo, walang drama. Tumawa ako. Tumawa ng mapait, Tuyo. Gusto mong bumalik ang anak ko para pahiyain ulit. Humingi ng tawad sa pagdepensa ng dignidad niya. Gusto mong maging laruan ng pamilya nyo ng 6 na buwan pa para mapanatili ang itsura. Amelia, maging makatwiran ka. Isipin mo si Vincent, walang trabaho, walang kinabukasan. Sa tingin mo makakahanap siya ng mas mabuti. Matutulungan siya ni Rodrigo, magbibigay ng kontak, magbubukas ng pinto. Pero kailangang matutong yumuko si Vincent, maging mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba na si Vincent, Gloria. Ang gusto nyo ay maging sunod-sunuran siya, maging alipin na may diploma, at hindi yon mangyayari. Kung ganon, idinidikta mo siya sa buhay ng katamtaman. Dahil wala kaming tulong, yon lang ang magiging kapalaran niya. Mas gusto kong mabuhay siya sa katamtaman na may dignidad kaysa sa karangyaan na may kahihiyan. Binaba ko ang tawag. Nanginginig ang kamay ko sa galit. Dumating si Vincent sa sala. Si Gloria yon. Ano ang gusto niya? Na bumalik ka. Napahiyain ka ulit. Na maging kupet mo sila ng 6 na buwan pa. Umupo si Vincent sa sofa. Tinitingnan ang kamay. Minsan naiisip ko na baka tama sila. Baka masyado akong sensitive. Baka dapat nagtiis ako. Vincent, tingnan mo ako. Nagangat siya ng tingin. Hindi ka masyadong sensitive. Tao ka. May hangganan ka. At matagal nang nilampasan ang hangganan mo. Walang masama sa pagdepensa ng dignidad mo. Sa katunayan, yon ang pinakamatapang na ginawa mo. Pero ngayon, wala akong trabaho, walang asawa. Nakatira sa ina ko sa 28 anyos. Paano yon pagiging matapang? Dahil mas madaling manatili sa lugar na sumisira sa iyo kaysa umalis. Mas madaling magtiis kaysa harapin. At hinintay mo. Yon, anak ko, ang tapang. Namula ulit ang mata ni Vincent. Ano na ang gagawin ko ngayon, Nay? Ngumiti ako dahil may alam ako na hindi niya alam. Alam ko na sa 5 araw ay magbabago ang lahat. Ngayon, magpahinga ka, gumaling ka, mag-recover ka, at paghanda ka na, magsisimula ka ulit, pero sa tamang paraan. At kung hindi ako makahanap ng trabaho, kung nilagyan ako ni Sir Santos sa blacklist, marami siyang kilala, may impluensya. Mas maraming problema si Sir Santos kaysa sa inaakala niya. Maniwala ka, wala siyang oras para isipin ka. Ano ang ibig mong sabihin? Makikita mo, anak ko. Makikita mo. Nang gabing yon, napanaginipan ko ang hinaharap. Si Vincent na ngumingiti ulit. Si Sir Santos na bumabagsak. Ang hustisya na tumatakbo. At pagkagising ko, may mensahe mula kay Ati De La Cruz. Lahat handa na. Bukas, isusumit ang offer. Maghanda ka. Ngumiti ako sa dilim ng kwarto ko. Simulan na ang laro, bulong ko. Habang isinasalaysay ko ito, naiisip ko kung saan ka nakikinig, saang lungsod, saang bansa. Baka umiinom ka ng kape sa kusina mo. Baka nagmamaneho papuntang trabaho. Baka nasa sala ka rin tulad ko. Naalala ang isang taong nanghamak sa iyo. Isulat mo ang pangalan ng lungsod mo sa comments. Gusto kong malaman kung saan ang mga babaeng naniniwala na walang presyo ang dignidad ng anak nila. Huwebes ng umaga, mas maaga akong nagising kaysa karaniwan. Alas negatibo, 6 pa lang. Madilim pa ang langit. Nagtimpla ako ng kape. Puno ng alaala ang amoy nito sa kusina. Mga umagang naghahanda ako para sa laban na alam kong kailangan kong harapin. Tulog pa si Vincent. Nagpupuyat siya, naglilipat sa kama, sinusuri ang cellphone. Hindi tumitigil si Maricel sa pag-text. May mga pakiusap, may mga banta. Vincent, umuwi ka na. Kaya nating ayusin to. Huwag kang bata.
Normal lang ang krisis sa mag-asawa. Sabi ng tatay ko, kung hindi ka uwi sa 3 araw, ikakancel ang health insurance mo. Bawat mensahe ay ibang manipulasyon. Pero hindi na sumasagot si Vincent. Natutunan na niyang ang katahimikan ang pinakamabuting sagot sa ganitong tao. Alas negatibo, 9 nang tumunog ang cellphone ko. Ati. De la Cruz, magandang umaga, Amelia. Handa na ba? Higit pa sa handa. Maganda. Ipinapadala ko na ang letter of intent kay Sir Santos ngayong umaga sa pamamagitan ng certified courier. Pirmahan ng mga kinatawan ng Grupo Inversor ng Laguna. Sa sulat, ipinapahayag natin ang interes na bilhin ang majority shares ng Grupo Industrial Santos. At ang offer, 25 milyong piso para sa 60% ng shares. Magandang offer, yan kung isa sa alang-alang ang tunay na sitwasyon ng kumpanya. Pero hindi masyadong mataas para maghinala siya. Gaano katagal ang binigay natin para sumagot? 72 oras. Masikip, pero makatwiran. Sasabihin natin na may iba pang prospect at kailangan ng mabilis na desisyon. Maganda. At kung tatanggapin niya, magkikita tayo, pipirmahan ang preliminary agreement, gagawin ang formal due diligence, at sa loob ng 3 linggo, maximum 1 buwan, sa iyo na ang kumpanya. At kung tatanggihan, hindi ko inaasahan. Desperado si Sir Santos. Pinipilit na siya ng mga bangko, may embargo, demanda. Kung hindi siya magbenta agad, mawawala rin lahat sa kanya. Ang offer na to ang life vest niya, at alam niya yon. Kung ganon, maghintay tayo. Tama, maghintay tayo. Binaba ko ang tawag. Tinitingnan ko ang cellphone. Unang galaw na, parang sa chess na tinuruan sa akin ni Vincent noong teenager ako. Ang chess ay paghihintay, Nay, sabi niya. Hindi mabilis manalo, kundi maayos na pagpoposisyon at paghihintay ng tamang oras para umatake. Kaya nga, naayos ko na ang posisyon ko. Kailangan ko lang maghintay. Lumabas si Vincent sa kwarto mga alas negatibo, 1-0. Old shirt at shorts, gusot ang buhok, 3 araw na balbas. Pagod ang itsura, pero mas kalmado kaysa sa mga nakaraang araw. Magandang umaga, Nay. Magandang umaga, anak ko. Matulog ka ba ng mahimbing? Mas mabuti kaysa kahapon. Napanaginipan ko ang mga kakaiba, ang kolehiyo, ang mga dating kaibigan, ang panahong mas simple ang lahat. Naglagay ako ng kape. Umupo kami sa hapag ng kusina. Nagsimulang umulan sa labas, mahina, parang ritmo sa bintana. Vincent, may itatanong ako at kailangan kong maging tapat ka sa akin. Ano yon, Nay? Ano man yon? Ano ang plano mo sa buhay mo? Kay Maricel. Sa lahat. Huminga siya ng malalim. Sa totoo lang, hindi ko alam. May parte sa kinagustong maniwala na magbabago si Maricel, na maiintindihan niya, nahihingi siya ng tawad at magsisimula ulit kami. Pero ang makatwirang parte ko, alam na imposible yon. Bakit impossible? Dahil hindi lang si Maricel. Ang buong pamilya niya, ang paraan nila ng pagtingin sa mundo. Sa kanila, ang mga katulad natin, galing sa baba, nagtatrabaho para sa lahat, mas mababa tayo. Kahit ilang diploma ang meron ako, kahit gaano ako magpursige, hindi ako magiging sapat para sa kanila. Ano ang kailangan mo para maisara ang chapter na iyon? Nilalaro ni Vincent ang tasa ng kape. Tinitingnan ito ng diretso na parang may sagot sa itim na likido. Gusto kong makita silang bumagsak. Nay, alam kong masama ang tunog, parang galit, pero kailangan kong makita na hindi sila hindi natatalo, na hindi sila mas mabuti sa iba, na ang pera at apelyido nila ay hindi proteksyon sa lahat. Ngumiti ako nang hindi niya makita. Minsan, ang buhay na ang bahala roon, anak. Minsan, ang kayabangan ng tao ang siyang ikapapahamak nila. Nananampalataya ka ba sa karma? Nananampalataya ako na may bunga ang bawat gawa. At maraming kalupitan ang naani ni Sir Santos. Darating ang panahon na ani siya. Tumango si Vincent. Ininom ang kape. Alam mo ba ang pinakakalunos-lunos? Na hindi palaging ganito si Maricel. Noong una, iba siya, mapagmahal, malalahanin, o kaya yon ang naniwala ako. Ngayon, hindi ko na alam kung pinanggagaya lang o binago siya ng pamilya niya. Hindi ganoon nagbabago ang tao, Vincent. Sa simula, ipinapakita natin ang pinakamagandang bersyon natin. Sa paglipas ng panahon, lumalabas ang tunay na ugali. Siguro nga, tahimik kaming nagpalipas ng natitirang umaga, nanonood ng lumang pelikula sa TV, kumakain ng popcorn, tulad noong teenager siya at nagpapahinga kami tuwing linggo nang walang ginagawa. Alas negatibo 3 ng hapon. Nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula kay Ati. De la Cruz. Na-deliver na ang sulat. Personal na tinanggap ni Sir Santos. Ngayon,
Naghihintay tayo ng sagot. Sumagot ako ng simple, maganda. Mabagal ang Biyernes, sobrang bagal. Tulad ng araw na naghihintay ng resulta ng medical test o importanteng balita. Parang 3 oras ang bawat oras. Naghanap ng trabaho si Vincent, nagpadala ng CV, tumawag, kinontak ang dating kaklase sa kolehiyo. Kailangan niyang maging abala. Kailangan niyang maramdaman na gumagawa siya ng produktibo. Ako, nanatili sa bahay, nagtatrabaho sa computer, nagche-check ng email, nag-aasikaso ng trabaho ko, pero nasa ibang lugar ang isip ko. Nasa sobre na tinanggap ni Sir Santos. Nasa mukha niya habang binabasa ang offer. Nasa desperasyon niya. Sabado ng umaga, maaga, tumunog ang cellphone ko, unknown number. Hello, si Ma'am Amelia Bautista. Opo, sino to? Ako si Patricia Gomez, Executive Assistant ni Sir Santos. Gusto po sanang makipagkita sa inyo ngayong araw, kung pwede. Mabilis ang tibok ng puso ko. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Paano niya nakuha ang numero ko? Para saan? Tungkol sa anak ninyo, si Vincent. May mga pending na usapan na kailangang ayusin ayon kay Sir Santos. Naintindihan ko. Bitag yon o manipulasyon. Hindi alam ni Sir Santos ang tungkol sa offer na binili ko. Iba to. Sabihin mo kay Sir Santos na wala akong dapat pag-usapan sa kanya. Kung may pending kay Vincent, sa anak ko niya kausapin. Ma'am, iginit po ni Sir Santos. Sabi niya importante at may proposal siyang makakatulong kay Vincent. Wala akong interes. Magandang umaga. Binaba ko. Nasa pintuan ng kwarto ko si Vincent. Sino yon? Assistant ni Sir Santos. Gusto akong makita. Bakit? Hindi ko alam, pero hindi mabuti. Siguro gusto akong manipulahin para hikayatin kang bumalik. Hindi ka pupunta, di ba? Siyempre hindi. Pero may kakaiba. Paano niya nakuha ang personal kong numero? Anong proposal? Manipulasyon lang ba o may iba? 1 oras pagkatapos, tumawag si Maricel kay Vincent. Hindi sumagot. Tinawag ang landline ko. Yung halos walang gumagamit. Sinagot ko. Ma'am Bautista, pakinggan niyo po. Maricel, sinabi ko na, handa ang tatay ko na bigyan ng isa pang pagkakataon si Vincent. Tunay na posisyon, ER manager, 35,000 piso bawat buwan. Full benefits, company car. Tumigil ako, pinoproseso. Bakit ngayon? Bakit biglang pagbabago? Dahil napagtanto ng tatay ko na masyadong matindi ang ginawa niya kay Vincent, na lumampas siya, at gusto niyang ayusin. Gusto niyang maging pamilya ulit tayo. Puro kasinungalingan. Ramdam ko. At ikaw, mahalaga ba sa iyo ang gusto ni Vincent, o sinusunod mo lang ang utos ng tatay mo? Mahalaga sa akin ang kasal namin, Ma'am Bautista. At alam kong gusto mo rin ang pinakamabuti para sa anak mo. Magandang trabaho, katatagan, kinabukasan. Ang gusto ko ay ang dignidad niya. At hindi yan napapakiusapan. Diretso na ako, Ma'am Bautista. Walang kwenta si Vincent kung wala kami. Hindi siya makakahanap ng ganitong trabaho sa ibang lugar. May kontak ang tatay ko, may kapangyarihan. Matutulungan niya o masisira niya. Kayo ang magdedesisyon. Nandoon ang tunay na banta sa likod ng matamis na alok. Sabihin mo sa tatay mo na hindi ipinagbibili si Vincent at hindi kami tinatakot ng banta nyo. Hindi banta yon, katotohanan yon. At kung talagang mahal mo ang anak mo, ikukumbinsi mo siyang tanggapin ang pagkakataon. Kung talagang mahal mo ang anak ko, hindi mo papayagang pahiyain siya. Binaba ko. Nanginginig ang kamay ko, hindi sa takot, sa galit. Narinig lahat ni Vincent mula sa sala. 35,000 piso. Mas mataas kaysa dati. Alam ko. Sa tingin mo ba dapat kong tanggapin? Ano sa tingin mo? Umupo si Vincent sa sofa, tinitingnan ang kisam. Sa tingin ko bitag yon. Isipin nila akong kontrolado nila. Lagi akong binabantayan. Gagawing impyerno ang buhay ko na mukhang pagkakataon. Kung ganon, may sagot ka na. Pero natatakot din ako, Nay. Natatakot na hindi ako makahanap ng mas mabuti. Natatakot na matuloy-tuloy lang ako. Natatakot na maging talo. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ang kamay. Vincent, makinig ka. Hindi ka talo. Lalaking may tapang kang ipagtanggol ang sarili mo. Yon ay higit pa sa masasabi ng karamihan. At tungkol sa paghahanap ng trabaho, may paraan ang mga bagay. Maniwala ka sa akin. Bakit ka ganoon kasigurado? Dahil kilala ko ang mundo at alam ko na ang kayabangan ay laging nababagsak. 5:05 ng hapon na yon. Dumating ang tawag na hinintay ko. Ati. De la Cruz. May excitement sa boses niya. Amelia, tumugon siya at gusto ng meeting.
Gusto niyang makilala ang mga kinatawan ng Grupo Inversor ng Laguna. Gusto niyang mag-negotiate. Ipinikit ko ang mata. Huminga ng malalim. Kailan? Martes ang mungkahi niya. Sa opisina niya. Maganda. Pero hindi sa opisina niya. Sa neutral ground. Hotel. The Heritage Hotel sa Pasay. Private conference room. Sige, ako ang bahala. Pupunta ka ba? Hindi direkta. Gusto kong ikaw ang pumunta kasama ang ghost investors. Malapit lang ako. Pero hindi niya ako makikita hanggat hindi oras. Naiintindihan. Nangyayari na to, Amelia. Talagang nangyayari na. At pagkatapos, maunawaan ni Sir Santos ang ibig sabihin ng mawalan ng lahat. Binaba ko. Tinitingnan ko ang labas ng bintana. Tumigil na ang ulan. Nagsimulang magliwanag ang langit. At sa unang beses sa loob ng mga buwan, nakahinga ako ng maluwag. Dumating si Vincent na may 2 tasa ng tsaa. Okay ba lahat, Nay? Perpekto, anak ko. Lahat ay perpekto. May nangyari ba? Wala namang importante, trabaho lang. Tiningnan niya ako ng tingin na masyadong marunong sa akin. Minsan pakiramdam ko may tinatago ka. Ngumiti ako. Pinoprotektahan lang kita, Vincent, tulad ng lagi kong ginagawa. Naghapunan kami ng gabing yon. Ginawa ko ang paborito niya, kare-kar. Bakit kare-kar, Nay? Hindi naman Setyembre. Kailangan ko ng dahilan para ipagdiwang na nasa bahay ang anak ko. Nagtoast kami sa tubig ng sa malamig. Nag-usap kami ng kahit ano at wala, mga plano niya, mga pangarap, ang gusto niyang gawin sa buhay. Gusto kong tumulong sa iba, Nay. Hindi ko pa alam paano, pero gusto kong gamitin ang natutunan ko para tulungan ang mga taong katulad ko. Mga napagsamantalahan, mga napahiya sa trabaho. Magandang pangarap yan, Vincent. Sa tingin mo ba kaya? Sa tingin ko, lahat ay kaya kapag nasa tamang lugar ang puso. Niyakap ko siya bago matulog. Mahal kita, anak, at sobrang ipinagmamalaki kita. Higit pa sa masasabi ng salita. Mahal din kita, Nay, at salamat sa hindi paghusga, sa pagiging nandito, sa lahat. Pag isinara ko ang pinto ng kwarto ko, pinayagan ko ang sarili kong ngumiti. Martes, magbabago ang lahat. Martes, makikilala ni Sir Santos ang mga investor na magliligtas sa kanya sa bankruptcy. Hindi alam na ang babaeng pinakaniwalang-wala niya, ang nanay ng tangang pinapalinis ng banyo, ang bibili ng imperyo niya. At pagkaunawaan niya ang nangyari, huli na. Ang hustisya ay mabagal minsan, pero pag dumating, kumpleto. Lunes ang pinakamahabang araw ng buhay ko. Parang oras ang bawat minuto, parang araw ang bawat oras. Maaga akong tinawagan ni Ati De La Cruz. Lahat confirmed para bukas. Alas negatibo 1:00 ng umaga. Presidential suite ng The Heritage Hotel. Dumating si Sir Santos. Sasama ang abogado at accountant niya. At tayo, nandoon ako kasama ang 3 investor. Dala namin ang lahat ng dokumento. Financial statement, projection, market analysis. Mukha tayong 100% legit. Maganda. At ako, nasa katabing kwarto ka. May connecting door. Maririnig mo lahat sa audio system na i-install ko. Kapag oras na, kakatok ako ng 3 beses sa pinto. Yon ang signal mo. Perfecto. Amelia, sigurado ka bang ganito? Kapag nagsimula na, walang balik. Hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buhay ko. Ati. Sage. Magkita tayo bukas alas negatibo 8:30 sa hotel para ihanda lahat bago dumating si Sir Santos. Binaba ko ang tawag. Tinitingnan ko ang refleksyon ko sa salamin ng banyo. 60 anyos na ako. May wrinkles sa gilid ng mata. Uban na hindi ko na iniintindi ang pagkulay. Pero sa tingin ko, may apoy, determinasyon, hustisya. Lumabas si Vincent sa kwarto mga alas negatibo 9. Malinis na polo, pantalon, nag-ahit na. Sa unang beses sa loob ng mga araw, mukha na siyang lalaki, hindi anino na ginawa nila. Nay, may interview ako sa trabaho. Nagulat ako. Totoo. Saan? Logistics company. Hindi naman malaki. Operations coordinator. Mas mababa ang sweldo kaysa dati, pero honest. Marangal. Ngumiti ako. Gumagaling ang anak ko. Ipinagmamalaki kita, Vincent. Punta ka. Gawin mo ng mabuti. Ipakita mo kung sino ka. Salamat, Nay. Ano ang gagawin mo ngayon? May meeting ako sa trabaho. Wala namang importante. Routine lang. Sinungaling ako, pero kailangan. Hindi ko pa masasabi sa kanya. Hindi hanggang matapos lahat. Umalis si Vincent mga alas negatibo 1:00. Pinanood ko siyang umalis sa bintana. Iba na ang lakad niya,
mas tuwid, mas tiwala. Nasira siya ng pamilyang yon, pero hindi nila siya nadurog. At yon ang mahalaga. Ginugol ko ang natitirang araw sa paghahanda. Pinili ko ang damit para bukas, blue navy na business suit. Simple, elegante, professional. Walang labis, walang makakaagaw pansin. Gusto ko, pag nakita ako ni Sir Santos, maalala niya ako bilang eksaktong babaeng niluwa niya. Ang nanay ng tanga, ang babae mula sa Pasay, ang hindi kabilang sa klase niya. At gusto kong makita ang mukha niya kapag naintindihan niyang binili ng babaeng yon ang kumpanya niya. Alas negatibo 6 ng gabi. Dumating si Vincent mula sa interview. Kumusta, anak ko? Ayos siguro. Sabi nila tatawagan ako sa linggong to. Mabait ang manager. Normal na tanong lang. Walang kahihiyan, walang kakaiba, isang normal na interview. Nakita mo ba? Maraming mabuting tao sa mundo. Masama lang ang swerte mo at una mong nakilala ang mga Santos. Ngumiti si Vincent. Maliit pero tunay. Tumawag ulit si Maricel. Ano ang gusto niya? Sabi niya Biyernes ang birthday ng nanay niya. Gusto ni Gloria na pumunta ako. Napagkakataon raw yon para magkaayos kami ng pamilya. Ano ang sinabi mo? Sasabihin ko. Pero hindi ako pupunta, Nay. Hindi pa ako handa. Hindi mo na kailangang pumunta kahit kailan kung ayaw mo. Hindi sila karapat-dapat sa presensya mo. Alam ko, pero may parte sa kinanakokonsensya na parang may utang ako sa kanila. Na kailangan kong patunayan na hindi ako ang iniisip nila. Vincent, makinig ka. Wala kang utang sa kanila, absoluto. At hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano sa kahit sino. Ang mga taong mahalaga, nakikita ka kung sino ka talaga. Ang iba, walang saysay. Naghapunan kami. Basta na may homemade tomato sauce. Simple, nakakaaliw, tulad ng magagandang araw dati. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Nagpalipat-lipat ako, iniisip ang mga posibleng mangyari. Nagre-rehearse ng usapan sa isip, naghahanda sa sandali. Alas negatibo 5 ng umaga, sumuko ako, nagising, nag-shower ng matagal, nag-ayos ng maingat. Kailangang perpekto ang bawat detalye. Alas negatibo 7, handa na ako. Tulog pa si Vincent. Nag-iwan ako ng note sa hapag ng kusina. May meeting ako sa trabaho. Babalik ako sa hapon. May chilaquiles sa ref. Initin mo ng 5 minuto. Mahal kita, Nay. Lumabas ako ng bahay alas negatibo 7:30. Mabigat ang trapiko. Pero nakarating ako sa The Heritage Hotel alas negatibo 8:20. Nasa lobby ako sinalubong ni Ati De La Cruz kasama ang 3 lalaki na nakasuit. Ang Jost Investors. Magandang umaga, Amelia. Ito sina Roberto Cruz, Santiago Reyes at Hector Lim, mga investor ng Grupo Inversor ng Laguna. Nagkamayan kami. Seryoso, profesional na negosyante na pumayag gamit ang pangalan nila, kapalit ng magandang bayad, at mahigpit na confidentiality. Maam Bautista, sabi ni Roberto Cruz, karangalan po na matulungan kayo sa to. Ang tatay ko, pinahiya din ng mga katulad ni Sir Santos sa buong buhay niya, kaya personal din to sa akin. Salamat sa inyo. Umakyat kami sa presidential suite. Eleganteng kwarto, mahabang mahogany table, leather chairs, malalaking bintana na may view ng Pasay, kape, tubig, at cookies na nakahanda. In-install ni Ati. Ang audio system, maliit na mic na nakatago sa centerpiece, headset para sa akin sa katabing kwarto. Test, bulong niya. Isinuot ko ang headset, perpekto ang tunog. Gumagana. Hintayin mo rito. Kapag oras na, kakatok ako ng 3 beses sa pinto. Yon ang signal. Naiwang mag-isa ako sa katabing kwarto. Nakaupo sa sofa na may headset. Tibok ng puso na parang maririnig ng lahat. Alas negatibo 1:0 nang marinig ko ang mga boses. Hakbang, pagbukas ng pinto. Magandang umaga, Sir Santos. Magandang umaga. Ang boses na yon, mayabang. Ako si Roberto Cruz. Ang kasiyahan ay sa amin. Ito ang mga kasosyo ko, si Santiago Reyes at Hector Lim. At ito ang abogado namin, si Ati De La Cruz. Maraming upuan na gumagalaw, pag-upo, formal na bati. At ito ang abogado ko, si Ati Garcia, at ang accountant ko, si MR Torres, sabi ni Sir Santos. Marami pang bati, maraming walang laman na pag-uusap. Mga Ginoo, simula ni Roberto Cruz, salamat sa pagdanggap sa amin. Gaya ng sinabi sa sulat namin, ang Grupo Inversor ng Laguna ay interesado sa pagkuha ng majority shares ng Grupo Industrial Santos. Natanggap ko ang proposal ninyo, sabi ni Sir Santos. Kontrolado ang boses niya, pero may tensyon sa ilalim. 25 milyong piso
para sa 60% ng shares ko. Interesante. Makatarungang offer, yan kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang sitwasyon ng automotive market. Sagot ni Santiago Reyes. Katahimikan. Naisip ko si Sir Santos na nag-iisip ng sasabihin. Matibay ang kumpanya ko, mga ginoo. May kontrata, operating plants, qualified staff. Operating sa 30% at 40% capacity lang ang mga planta, sabi ni Ati. De la Cruz. Malamig, profesional ang boses. Bank loans na may 18% interest. Overdue accounts payable na mahigit 8 milyong piso. Demanda mula sa supplier. Katahimikan ulit. Mas mahaba. Ginawa ninyo ang homework ninyo. Siyempre, hindi kami namumuhunan ng bulag, Sir Santos. Alam natin eksakto ang sitwasyon ng kumpanya ninyo at generous ang offer namin kung isa sa alang-alang lahat. At ano ang mangyayari sa akin? Tanong ni Sir Santos. Itinataboy ninyo ako ng tuluyan. Hindi naman, sagot ni Roberto Cruz. Handa kaming manatili kayo bilang operations director na may fixed salary. Pero ang strategic decisions ay gagawin ng bagong board. Operations director sa sarili kong kumpanya. Technically, hindi na yung kumpanya, Sir Santos. Amin na. Marinig ko ang malakas na hampas. Siguro binatukan niya ang mesa. Ako ang nagtayo nito mula sa wala. Pamana, to mula sa tatay ko. Pamana ng pamilya ko. Pamana na malapit nang mawala kung hindi ninyo tatanggapin ang offer. Sabi ni Ati. De la Cruz. Pinipilit na ng mga bangko ang foreclosure sa loob ng 3 buwan. Maximum 4. Mawawala ang kumpanya sa inyo kahit paano. At hindi lang ang kumpanya, ang bahay ninyo, ang mga kotse, lahat ng may mortgage. Extortion 2. Negosyo to, Sir Santos. Nagdesisyon kayo ng riske, nag-expand ng mabilis, gumastos ng sobra. Ngayon, binabayaran ninyo ang resulta. Nagbibigay kami ng paraan palabas. Katahimikan ulit. Maririnig ko ang mabibigat na hininga. At kung tanggihan ko ang offer ninyo. Kung ganon, good luck po at hihintayin namin ang foreclosure ng mga bangko. Malamang mabibili namin sa kalahati ng iniaalok namin ngayon. Mga bulong ni Sir Santos. Sir Santos, sabi ni Santiago Reyes, hindi kami kaaway ninyo. Gusto naming mag-work to. Gusto naming iligtas ang kumpanya, iligtas ang mga trabaho. Pero hindi namin kaya kung hindi ninyo tanggapin ang katotohanan. Mga minuto ng katahimikan. Naisip ko si Sir Santos na nag-iisip, nagkukumpute, naghahanap ng labas na wala. Kailangan kong makipag-usap sa abogado ko ng pribado. Siyempre, kumuha kayo ng oras. Naghihintay kami sa labas. Maririnig ko ang mga upuan na gumagalaw, mga hakbang, pagbukas at pagsara ng pinto. Pagkatapos, mas mababa ang boses ni Sir Santos, desperado. George, gaano kagrabe? Huminga ang abogado. Grave, sir. Tama sila. Pinipilit ka ng mga bangko. May 3 notice of foreclosure sa desk ko. Kung hindi ka makabayad sa loob ng 30 araw, isasara na nila. At kapag nagsimula ang foreclosure, babagsak lahat tulad ng domino. At magandang offer to. Mas mabuti pa sa inaasahan ko. May liligtas ka sa utang, may maiiwan kang pera, at mananatili ka sa kumpanya kahit hindi na may-ari. Hindi ko matatanggap to. Ano ang sasabihin ng mga tao? Ano ang sasabihin ng pamilya ko? Mas gusto mo bang sabihin nila na nag-bankrupt ka? Nawala ka ng natira. Kasi yon ang mangyayari kung hindi ka tatanggap. Katahimikan ulit. Papagalitan ako ng tatay ko kung malalaman niya to. Wala rito ang tatay mo. Ikaw ang nandito. At kailangan mong magdesisyon ngayon. Kailangan ko ng mas mataas na halaga. 30 milyon. Hindi. 25. Pwede mong subukan. Pero hindi ko inaasahan na tatanggap sila. Alam nilang desperado ka. Maririnig ko ulit ang mga hakbang. Pagbukas ng pinto. Mga ginoo, pwede na kayong pumasok. Bumalik ang mga investor. Nakapagdesisyon na ba kayo? Sir Santos, tanong ni Roberto Cruz. May counter-offer ako. 30 milyon para sa 60%. 26 milyon ang final offer namin. 28, 26 o alis na kami ngayon. Katahimikan na parang walang hanggan. Sage. 26. Maganda. Kung ganon, ihanda natin ang dokumento. Kailangan naming pirmahan ang preliminary agreement ngayon at sa loob ng 2 linggo, isasara natin ang deal. 2 linggo. Na-complete na ang due diligence. Alam na natin ang binibili natin. Kailangan lang ng formal papers, transfer, registration. At ang posisyon ko. Magkano ang sweldo ko bilang operations director? Unang nagsalita si Hector Lim. 40,000 piso bawat buwan,
Los mandatory benefits, walang bonus, walang shares, walang profit sharing. 40,000 piso. Ganyan ang kinikita mo dati. Ngayon, iba na ang sitwasyon mo. Tanggapin mo o huwag. Walang sagot si Sir Santos. Katahimikan ang sagot. Maganda, sabi ni Ati De La Cruz. Kakausapin ko ang principal investors namin. May personal na usapin na kailangang linawin. Hintayin nyo rito. Maririnig ko ang mga hakbang na papalapit sa pinto ko. 3 kakatok. Oras na. Tinanggal ko ang headset. Tumayo ako. Huminga ng malalim. Binuksan ni Ati De La Cruz ang pinto. Oras na. Naglakad ako papunta sa main conference room. Nanginginig ang tuhod ko, pero malinaw ang isip. Binuksan ni Ati ang pinto. Pumasok ako. Nakaupo si Sir Santos sa dulo ng mesa, kasama ang abogado at accountant niya. Pagkakita niya sa akin, nagbago ang mukha niya. Naguguluhan, pagkatapos ay nakilala, pagkatapos ay hindi makapaniwala. Amelia. Magandang umaga, Rodrigo. Ano ang ginagawa mo rito? Umupo ako sa head chair, sa kabisera ng mesa, kaharap niya. Sir Santos, sabi ni Ati De La Cruz, ipinakikilala ko sa inyo ang principal investor ng Grupo Inversor ng Laguna, si Ma'am Amelia Bautista. Nawala ang kulay sa mukha ni Sir Santos. Hindi biro to. Hindi biro, sabi ko. Malamig at kalmado ang boses ko. Ako ang bumibili ng kumpanya mo, Rodrigo. Tumayo siya. Natumba ang upuan niya. Impossible to. Wala kang ganyang pera. Sa Pasay ka nakatira. Ikaw ay, ano ako, Rodrigo? Babaeng matrabaho, hindi mula sa klase mo. Tuloy mo. Gusto kong marinig. Hinawakan siya ng abogado. Rodrigo, pakikalmahan mo. Hindi ako magkakalmado. Pandaraya to, konspirasyon. Ano, putol ko. Dadamayin mo ako. Sa anong pera? Legal ang lahat. Tanungin mo ang abogado mo. Tiningnan ng abogado niya ang mga papel. Lumunok. Legal, sir. Puro legal. Tiningnan ako ni Sir Santos ng may galit. Bakit? Bakit mo ginagawa to? Tumayo ako. Lumapit ako ng dahan-dahan. Tinitingnan siya sa mata. Talaga bang tinatanong mo kung bakit? Pinakaluhod mo ang anak ko para maglinis ng banyo. Isang anak na may diploma na binayaran ko ng maraming taon ng sakripisyo. Tinawag mo siyang tanga. Pinahiya mo siya sa harap ng kliyente, sa harap ng empleyado, sa harap ng sarili mong anak. Tinuturuan ko lang siya. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip mong tinuturuan mo. Sinira mo ang anak ko. At ngayon, Rodrigo Santos, sisirain ko ang tanging mahalaga sa iyo, ang kumpanya mo. Pakiusap. Basag na ang boses niya. Pakiusap, Amelia, kaya pa nating ayusin to. Wala nang ayusin. Pinirmahan mo na ang agreement. Tinanggap mo na ang offer. Sa loob ng 2 linggo, akin na ang kumpanya mo at matututo kang magtrabaho para sa iba. Tumanggap ng utos, maramdaman ang pagiging maliit. Dadamayin kita. Seje, damayin mo. Gastos mo ang natitirang pera mo sa abogado. Habang yan, nakaupo ako sa opisina mo, gumagawa ng desisyon, na mamahala sa kumpanya mo. Bumagsak si Sir Santos sa upuan. Tinakpan ang mukha ng mga kamay. Hindi pwede tong mangyari. Pero nangyayari na. At alam mo ba ang pinakamaganda? Ikaw mismo ang naglagay sa sarili mo rito. Ang kayabangan mo, ang sobrang paggastos, ang maling desisyon. Binilisan ko lang ang hindi may iwasan. Lumapit ako. Yumuko ako para magka-level kami. Sa susunod na gusto mong pahiyain ang isang tao, siguraduhin mong wala siyang inang may kakayahang sirain ka. Tumayo ako. Tumingin kay Ati De La Cruz. Ihanda ang final documents. Gusto kong maisara to sa lalong madaling panahon. Opo, Ma'am Bautista. Naglakad ako papunta sa pinto. Bago lumabas, tumalikod ako. Rodrigo. Isang bagay pa. Tungkol sa Operations Director position. Sayang, hindi na natin kailangan. Pero kung gusto mo, pwede kitang bigyan ng posisyon sa maintenance. Narinig ko kailangan natin ng tao para maglinis ng banyo. Interesado ka ba? Lumabas ako bago siya makasagot. Sa halway, pinayagan ko ang sarili kong huminga. Nanginginig ang kamay ko, pero hindi sa takot, sa tagumpay, sa hustisya, sa kapayapaan. Lumabas ako ng hotel nang mataas ang ulo. Sinag ng tanghali ang tumama sa akin. Pero pakiramdam ko mas magaan ako kaysa dati. Parang nabawasan ang bigat na daladala ko sa loob ng mga buwan. Sinundan ako ni Ati De La Cruz sa parking. Amelia, kamangha-mangha yon. Hindi ko pa nakikitang ganun kagulo si Sir Santos.
Pinirmahan ba niya lahat? Preliminary agreement na. Sa loob ng 2 linggo, isasara ang final deal. Sayo na ang kumpanya. At umalis siya ng galit na galit. Nagbanta na magdedemanda, napupunta sa media, pero pinakalma siya ng abogado niya. Ipinaliwanag na legal lahat. Walang basehan para magdemanda. Ngumiti ako. Maganda. Ngayon, ang mahalaga. Gusto kong gawing Director General ni Vincent, ang Grupo Industrial Santos agad pagkatapos ng closing. Sigurado ka ba? Malaking responsibilidad, yon, at kailangan ng malaking restructuring ang kumpanya. Nagtapos ang anak ko ng may karangalan, may kakayahan, kailangan lang ng pagkakataon, at bibigyan ko siya nyon. At ikaw, iha-hire ko bilang legal advisor. Tutulungan mo siya sa lahat. Tatanggapin mo ba? Tumango si Ati. Karangalan po. Maganda. Tawagan kita bukas para tapusin ang detalye. Nagmaneho ako pauwi na payapa ang puso. Pero alam kong may pinakamahirap pa. Sabihin kay Vincent. Dumating ako alas negatibo, 2 ng hapon. Nasa sala si Vincent. Nanonood ng balita. Mukhang kalmado, relaxed. Kumusta ang meeting mo, Nay? Maganda, napakaganda. Anong klaseng meeting? Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ang kamay. Vincent, may kailangan akong sabihin sa iyo. Isang mahalagang bagay. Nagbago ang ekspresyon niya. Nag-alala. Okay ka ba? May nangyari ba? Perpekto ako. Pero may ginawa ako. Ginawa ko para sa iyo at kailangan mong malaman. Isinalaysay ko sa kanya lahat. Mula nang makita ko siyang naglilinis ng banyo, ang tawag kay Ati. De la Cruz, ang investigasyon, ang ipon ko, ang shell company, ang offer, at ang revelation kaninang umaga. Tahimik na nakinig si Vincent. Libu-libong emosyon ang dumaan sa mukha niya. Pagkagulat, hindi makapaniwala, pagkamangha, at sa wakas, luha. Nay, binili mo ang kumpanya ni Sir Santos. Ginamit mo ang lahat ng ipon mo, bawat piso. Pero gagawin ko ulit yon kahit 1,000 beses. Tinakpan niya ang mukha ng mga kamay. Nanginginig ang balikat niya. Hindi ko makapaniwala na ginawa mo to para sa akin. Sobrang labis to. Anak ka, Vincent. Walang labis pagdating sa iyo. Niyakap niya ako. Umiyak siya sa balikat ko na parang bata. Pero iba ang luha na yon, hindi sakit, kundi kalayaan. Ano na ang mangyayari? Tanong niya pagkatapos maging kalmado. Ngayon, Director General ka ng Grupo Industrial Santos. Ano? Hindi, Nay, hindi ko kaya, hindi pa ako handa. Makinig ka, Vincent. Nag-aral ka para rito, naghanda ka para rito, at may suporta kang kailangan mo. Si Ati. De la Cruz ang mag-advise sa iyo. Nandyan ako, pero kailangan ng kumpanya ng leader, at ikaw yon. At si Sir Santos. Wala na siya roon. Tinapos ko na ang kontrata niya. Ipinikit ni Vincent ang mata. Huminga ng malalim. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Huwag kang magsalita. Maghanda ka lang, dahil sa loob ng 2 linggo, magbabago ang lahat. Nang gabing yon, hindi tumigil ang cellphone ko. Tawag mula sa unknown number, mensahe, pero wala akong sinagot. Kinabukasan, dumating si Maricel sa pintuan ko. Alas negatibo 9 ng umaga. Wala si Vincent, may inaasikaso. Binuksan ko at nakita siya. Walang makeop, gusot ang buhok. Pula ang mata. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan, Maricel. Pakiusap, 5 minuto lang. Pinapasok ko siya. Umupo kami sa sala. Matigas ang hangin, malamig. Durog ang tatay ko, simula niya. Hindi na siya lumalabas sa kwarto mula kahapon. Histerika lang nanay ko. Buong pamilya nasa krisis. Paano mo nagawa to? Paano mo sinira ang pamilya namin? Tumawa ako, walang saya. Paano ko nagawa? Talaga bang tinatanong mo yon? Pinahiya ng tatay mo ang anak ko sa loob ng mga buwan. Tumawa ka habang ginagawa yon. Itinuring kami ng pamilya niyo na basura. At ngayon humihingi ka ng awa. Matindi lang ang tatay ko. Ganoon siya magturo. Hindi siya nagtuturo, Maricel. Nag-aabuso siya. At ngayon binabayaran niya ang resulta. Tumayo si Maricel. Vengeful ka, malupit. Makararating din si Vincent sa katotohanan. Marami nang naiintindihan si Vincent. Kasama na ang pagkakamaling pinakasalan niya ang maling babae. Mahal ko si Vincent. Hindi mo siya minahal. Minahal mo ang ideya ng pagkontrol sa kanya. Tapos na yon. Hindi na siya babalik sa iyo. Babalik siya. Lagi siyang bumabalik dahil kailangan niya ako. Maricel, umalis ka. Umalis ka bago ko tawagan ang security. Umalis siya ng malakas na pintig ang pinto. Pero bago umalis, tumalikod. Hindi ito matatapos. May abogado ang pamilya namin.
May contact. Makukuha namin ang sa amin. Subukan nyo. Ang matatamo nyo lang ay mas maraming gastos sa abogado. Pagbalik ni Vincent, ikinuwento ko ang pagbisita ni Maricel. Dumating siya rito. Nagbanta, sinabing lalaban sila. Huminga si Vincent. Kailangan kong makausap siya. Linawin lahat ng tuluyan. Sigurado ka ba? Kailangan kong isara ang chapter na yon ng tuluyan. Hapon na yon, pumunta si Vincent sa dating apartment nila. Naiwan ako sa bahay, nag-aalala. Bumalik siya pagkatapos ng 3 oras. Pagod, pero payapa. Kumusta? Sinabi ko na gusto ko ng divorce, na walang balik. Natapos na tayo noong pinayagan niyang pahiyain ako ng tatay niya. At ano ang sinabi niya? Umiiyak, nagmakaawa, nangako na magbabago siya, na magbabago ang tatay niya. Pero hindi na ako naniniwala. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Nay, parang bigla na lang nawala ang lahat ng pag-ibig. Hindi nawawala ang tunay na pag-ibig, Vincent. Ang nararamdaman mo ay ilusyon. At nababasag ang ilusyon kapag dumating ang katotohanan. Siguro nga. At ang divorce, nakipag-usap na ako sa abogado. Susimulan na natin sa susunod na linggo. Wala siyang laban. Walang anak. Walang pinagsamang ari-arian. Mabilis yon. Nagaan ang pakiramdam ko. Malaya na ang anak ko. Parang roller coaster ang mga sumunod na araw. Sinubukan ni Sir Santos ang lahat. Tumawag sa partner, supplier, kliyente. Sinubukang sirain ang cell. Pero na-block lahat ni Ati. De la Cruz. Pirado na ang kontrata. Legal na legal, walang lusot. Nagpadala si Gloria Santos ng mahabang mensahe. Puno ng insulto. Veiled threats. Pakiusap na mukhang galit. Binaliwala ko nang hindi natatapos. Biyernes, 1 linggo bago ang final closing. Tumawag ang unknown number. Ma'am Bautista. Opo. Sino to? Ako si Cristina Santos, kapatid ni Rodrigo. Katahimikan. Ano po ang gusto nyo? Gusto ko lang pong magpasalamat. Ano? Ang kapatid ko ay masamang tao, mayabang, malupit. Maraming nasaktan sa buhay niya, kasama na ako. Kaya salamat sa paggawa ng hindi ko nagawa. Binaba niya bago ako makasagot. Nag-isip ako sa tawag na yon. Hindi lang si Vincent ang nasaktan ni Sir Santos. Marami pa. At ngayon, natatanggap na niya ang naraapat. Ang gabi bago ang final closing. Naghapunan kami ni Vincent. Ginawa ko ang paborito niya. Adobo, kanin, at lumpiang sariwa. Bukas, magbabago ang lahat, sabi niya. Bukas magsisimula ang bagong buhay mo. Natatakot ako, Nay. Normal yan, pero handa ka na. Maniwala ka sa sarili mo. Nag-toast kami sa red wine. Tinitingnan namin ang mga ilaw ng Maynila. Minsan iniisip ko pa rin kung tama ba ang pag-resign ko noon. Sabi ni Vincent. Tiningnan ko siya sa mata. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? Dumating ang Martes na may maliwanag na langit. Isang araw na parang malinis ang Maynila. Walang usok, na parang nagdiriwang ang buong San Sinukob. Maaga nagising si Vincent. Narinig ko siya sa banyo, pagkatapos pumili ng pinakamagandang suite. Gray na binigay ko sa graduation niya. Asul na necktie na hindi niya suot dahil sabi ni Maricel masyadong simple. Nag-almusal kami. Kape, pandesal, prutas. Kaunti lang ang kinain namin. Kinabahan kami. Handa ka na ba? Tanong ko. Hindi. Pero siguro walang handa sa ganito. Dumating kami sa opisina ni Ati. De la Cruz alas negatibo siyam, 30. Alas negatibo 1-0 ang signing. Sa conference room, nandun na ang ghost investors, accountant, mga abogado, at sa sulok, isang lalaking talunan, si Sir Santos. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon kaysa huli kong kita. Malalim ang eyebags, kulay abo ang balat, gusot ang suit. Wala nang bakas ng kayabangan niya. Pagpasok namin, napuno ng galit ang mata niya. Pero walang sinabi, iniiwasan lang ang tingin. Magandang umaga, bati ni Ati. De la Cruz. Simulan na natin. 2 oras kaming nagpirma, dokumento, transfer, akta, power of attorney. Bawat pirma ay parang pako sa kabaong ni Sir Santos. Sa wakas, itinaas ni Ati ang huling papel. Sa ganito, tapos na ang transaksyon. Ang Grupo Industrial Santos ay pag-aari na ng Grupo Inversor ng Laguna, kinakatawan ni Ma'am Amelia Bautista. Nanginginig ang kamay ni Sir Santos ng pumirma. Itinapon ang ballpen sa mesa. Sana masaya ka, sabi niya nang hindi ako tinitingnan. Hindi tungkol sa saya, Rodrigo. Tungkol sa hustisya. Tumayo siya, kinuha ang briefcase. Ano na? Papahiyain mo ba ako tulad ng iniisip mong ginawa ko sa anak mo? Hindi ako katulad mo. Kung ganon, ano ang gusto mo?
Gusto ko umalis ka. Lumabas ka sa opisina na to, huwag ka nang lumapit sa anak ko. At matuto kang ang dignidad ng tao ay hindi laro. Tiningnan ako ni Sir Santos ng may paghamak. Hindi mo alam ang pamamahala ng kumpanya. Sa loob ng 6 na buwan, magbabangkrap ka. At kapag dumating ka na humihingi ng tulong, nandun ako, tumatawa. Hindi ko kailangan ng tulong mo. May meron ako na wala ka. Ano yon? Kabalang. At isang anak na marunong magtrabaho ng marangal. Tumingin si Sir Santos kay Vincent. Binuksan ang bibig na parabang may sasabihin. Pero tumigil, umiling, at lumabas na lang. Pagkasara ng pinto, napuno ng katahimikan ang kwarto. Si Ati De La Cruz ang unang nagsalita. Ma'am Bautista, congratulations. Opisyal na kayo ang bagong may-ari ng Grupo Industrial Santos. Hindi ako nakaramdam ng euphoria o tagumpay, kapayapaan lang. Salamat, Ati. Kailan natin maaring kunin ang opisyal na pag-aari? Ngayon na rin kung gusto ninyo. May mga susi ako ng building, access codes, lahat. Tumingin ako kay Vincent. Tara, tingnan natin ang bagong opisina mo. Nagmaneho kami hanggang sa building sa Barangay Bel Air. Yung gusali na binisita ko noon para hanapin ang anak ko. Yung lugar kung saan ko siya nakita na durog. Ngayon, atin na yon. Pumasok kami sa reception. Nagulat ang babae sa counter. Magandang umaga po. May appointment ba kayo? Hindi na kailangan ng appointment. Sabi ko ng kalmado. Ako si Amelia Bautista, ang bagong may-ari ng kumpanyang ito. Pwedeng ipatawag mo ang lahat ng empleyado sa main conference room sa loob ng 30 minuto. Namutla ang mukha niya. Opo, ma'am. Agad po. Umakyat kami sa 5th floor, ang opisina ng dating may-ari. Pumasok muna si Vincent. Tiningnan niya ang paligid. Mahogany desk, diploma sa dingding, panoramic view ng Maynila. Surreal to, bulong niya. Ito ang sayo. Pinaghirapan mo to. Hindi, Nay. Binigay mo sa akin. Binuksan mo lang ang pinto. Ako ang maglalakad ngayon. Pagkatapos ng kalahating oras, lahat ng empleyado, mga 120 katao, nagsama-sama sa conference room. May mga nerbiyos, may mga curious, lahat naghihintay kung ano ang mangyayari. Umakyat ako sa maliit na stage, si Vincent sa tabi ko. Magandang umaga. Ako si Amelia Bautista. Simula ngayon, ako na ang bagong may-ari ng Grupo Industrial Santos. Mga bulungan, tinginan, pagkalito. Alam kong marami sa inyo ang nag-aalala sa trabaho, sa pamilya, sa kinabukasan. Kaya diretso ako. Walang matatanggal, walang bababaan ang sweldo. Mga bulungan ulit, pero ngayon ay may kaluwagan. Sa katunayan, magre-review kami ng mga sweldo para siguraduhin na patas ang lahat. Ang mga atrasadong bayad, babayaran na ngayong linggong ito. Maliit na palakpakan sa simula, pagkatapos ay mas malakas. Gusto kong ipakilala sa inyo ang isang tao. Siya si Vincent Bautista, graduate ng Business Administration, at simula ngayon, Director General ninyo. Lumapit si Vincent. May mga nakakilala sa kanya. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mukha. Nagsalita siya ng matatag. Marami sa inyo ang nakakita sa akin noon sa mahirap na sitwasyon. Marami ang nakasaksi kung paano ako trinato dito. At gusto kong malaman ninyo, hindi ko malilimutan kung ano ang pakiramdam ng nasa kabilang panig. Hindi ko malilimutan ang kahihiyan. Kaya nangangako ako, sa kumpanyang ito, lahat ay tratrato ng may dignidad. Lahat. Tahimik ang lahat. Hindi madali. May utang ang kumpanya, may problema, pero lalabanan natin, tunang sama-sama, hindi bilang boss at empleyado, kundi bilang team. Palakpakan na kusang loob, totoong totoo. Pagkatapos ng meeting, maraming lumapit kay Vincent para magkamay, magpasalamat. Isang matandang lalaki na naka-overall ng mekaniko. Niyakap siya. Sir, nandun ako noong pinapalinis kayo ni Sir Santos. Galit na galit ako, pero hindi ako makapagsalita. May pamilya akong kailangan buhayin. Pero gusto kong malaman ninyo, marami sa amin ang humanga sa ginawa ninyo. Umalis kayo ng may dignidad. May luha sa mata ni Vincent. Salamat. Ibig sabihin yon ng marami. Ginugol namin ang natitirang araw sa pag-review ng dokumento, financials, kontrata, utang. Mas malala pa sa inaasahan ang kalagayan. Nay, ilang taon pa to ayusin. Sabi ni Vincent ng gabi na. Nasa opisina niya na kami. Alas negatibo siyam na. Kumikinang ang Maynila sa ibaba. Alam ko, pero kaya natin. At kung hindi ko kaya, kung tama si Sir Santos, kung magbankrupt ako sa 6 na buwan, lumapit ako, hinawakan ang balikat niya. Vincent, makinig ka. Binangkrap ni Sir Santos ang kumpanyang to dahil sa kayabangan niya,
sa ego. Ikaw, may meron kang wala siya. Kaba, empatiya, at gustong gawin ng tama. Mas mahalaga yon kaysa diploma o karanasan. Totoo ba yon sa tingin mo? Lahat ng puso ko. Nang gabing yon, pag-uwi, may mensahe ako. Unknown number. Maam Bautista, ako si Luis. Accountant ako dati sa Grupo Industrial Santos. Nagresign ako 6 buwan na ang nakalipas dahil hindi ko na kaya ang pang-abuso ni Sir Santos. Ngayon ko lang nalaman ang nangyari at gusto kong sabihin. Kung kailangan ninyo ng tulong, nandito ako. Kilala ko ang kumpanya kaysa kahit kanino at gusto kong maging bahagi ng bagong chapter na to. Walang galit, puro gusto lang gawin ng tama. Ipinakita ko kay Vincent. Nakita mo, kilala ng mabuting tao ang mabuting tao. Magkakaroon ka ng magandang team. Ngumiti si Vincent, sa unang beses sa loob ng mga buwan, totoong pag-asa sa mata niya. Pag-uwi sa bahay, may sorpresa. Nakaupo si Maricel sa hagdan ng building. Pagkakita niya sa amin, tumayo. Vincent, pakiusap, kailangan nating mag-usap. Maricel, sinabi ko na. 5 minuto lang. Pakiusap. Tumingin si Vincent sa akin. Tumango ako. Aakyat ako. Kumuha kayo ng oras. Umakyat ako sa apartment, pero binuksan ko ang bintana. Naririnig ko ang boses nila. Vincent, nagkamali ako. Alam ko. Dapat ipinagtanggol kita. Dapat. Dapat minahal mo ako, Maricel. Yon ang dapat mong ginawa. Mahal kita. Lagi kitang minahal. Hindi mo minahal ako. Minahal mo ang ideya ng masunuring asawa, ng lalaking kayang kontrolin ng pamilya mo. Hindi totoo yon. Kung ganon, bakit ngumiti ka? Bakit tumawa ka habang pinapahiya ako ng tatay mo? Katahimikan. Yun nga ang naisip ko. Maricel, naway maging masaya ka. Talaga. Pero tapos na ang landas natin. Dahil sa kumpanya. Dahil may kapangyarihan ka na. Hindi. Tapos na noong pinili mo ang pamilya mo kaysa sa akin. Kaysa sa atin. Naririnig ko ang mga hakbang. Pagsara ng pintuan ng building. Pagkatapos ng ilang minuto, umakyat si Vincent. Pagod, pero payapa. Ayos ba lahat? Ayos na. Sarado na ang chapter na yon. Nang gabing yon, matulog kaming mahimbing. Alam na ang pinakamahirap ay tapos na. Pero ang pinakamahalaga ay nagsisimula pa lang. 6 na buwan pagkatapos, ganap na nagbago ang Grupo Industrial Santos. Nagtatrabaho si Vincent araw-gabi. Nag-restructure ng departments. Nag-negotiate sa supplier. Nakuha ulit ang mga kliyente na nawala dahil sa kayabangan ni Sir Santos. Ang mga planta sa Laguna at Batangas, o payating na sa 70% capacity. Nasusweldo ng tama ang mga empleyado. Marami pa ang nakatanggap ng bonus sa unang beses sa loob ng maraming taon. Ako, nanatili bilang chairperson ng board. Pero hinayaan ko si Vincent na pamahalaan lahat. Siya ang gumagawa ng desisyon. Ako lang ang sumusuporta kapag kailangan. Isang hapon ng Marso, tinawagan ako ni Ate De La Cruz. Amelia, may balita. Mabuti o masama, depende sa tingin mo. Ano? Nag-file ng demanda si Sir Santos laban sa iyo at kay Vincent. Anong dahilan? Pandaraya, konspirasyon, abuse of trust, lahat walang besehan. Nakipag-ugnayan na ang abogado niya. Gusto nilang magkasundo. Anong klaseng kasunduan? Gusto nilang ibenta mo ulit ang kumpanya sa kanila sa kalahati ng binayaran mo. Tumawa ako. Sabihin mo sa abogado niya. Walang deal. Kung gusto nilang magdemanda sa korte, sige lang. May lahat kami ng dokumento. Legal ang lahat. 3 linggo pagkatapos, ibinasura ang demanda. Walang sapat na ebidensya. Si Sir Santos pa ang nagbayad ng court fees. 100,000 piso na wala siya. Noong Mayo, nalaman ko mula sa isang kakilala na ibinenta na ni Sir Santos ang bahay sa Forbes Park. Lumipat sila sa maliit na apartment sa Quezon City. Simple, walang dating karangyaan. Iniwan siya ni Gloria. Nag-divorce sila noong Hunyo. Siya ang naiwan sa natitirang kaunti. At lumipat sa kapatid niya sa Cebu. Si Maricel, nag-asawa ulit, sa isang negosyanteng matanda. Mayaman, yung tipo na gusto ng pamilya niya mula simula. Nalaman ko mula kay Vincent na hindi siya masaya. Pero hindi na yon problema natin. Noong Agosto, tinawag ako ni Vincent sa opisina niya. Nay, may ipapakita ako. Ipinakita niya ang financial report. Sa quarter na to, may kita tayo sa unang beses sa loob ng 2 taon. Nabayaran na lahat ng utang sa bangko. Positive cash flow na. Niyakap ko siya. Sobrang ipinagmamalaki kita. Hindi ko kaya kung wala ka, Nay. Kaya mo to, Vincent. Sa sipag mo, dedikasyon mo. Sa parehong buwan, may kakaibang tawag ako.
Ma'am Bautista. Opo. Sino to? Ako si Rodrigo Santos. Nanlamig ang dugo ko. Ano ang gusto mo? Gusto ko lang. Mag-usap. 5 minuto lang, pakiusap. Nagdalawang isip ako. Pero nanaig ang kuryosidad. Sa sa kanto ng bahay ko. Bukas alas negatibo 3. Dumating siya ng oras. Mas payat, mas matanda, durog. Umupo kami ng tahimik. Nag-order ng cup. Salamat sa pagpunta. Sabi niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ano ang gusto mo, Rodrigo? Gusto kong humingi ng tawad. Tahimik ako. Alam kong hindi ko deserve. Alam kong malupit ako kay Vincent. Sa iyo, sa marami. At ngayon, binabayaran ko na. Ano ang nangyari? Nawala lahat. Ang kumpanya, ang bahay, ang asawa, ang anak ko halos hindi na ako kinakausap. Nasa 50 metro squared apartment ako. Nagbibigay ako ng consulting sa 3,000 piso sa isang buwan. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Kalungkutan lang. At bakit sinasabi mo to sa akin? Dahil gusto kong malaman mo na naintindihan ko. Naintindihan ko kung ano ang ginawa ko sa anak mo. Naintindihan ko kung ano ang mawalan ng lahat, ang mapahiya. At tama ka, deserve ko to. Hindi ako nandito para makinig sa awa mo sa sarili mo, Rodrigo. Alam ko, nandito ako para sabihin na, mabuting leader si Vincent. Mas mabuti pa sa akin, mas marami pa. Ang kumpanya, nasa mabuting kamay. Tumayo siya. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako. Gusto ko lang malaman mo na nagsisisi ako. Talaga. Umalis siya bago ako makasagot. Nang gabing yon, ikinuwento ko kay Vincent. Nagpaumanhin si Sir Santos. Ano ang sinabi mo? Wala. Walang dapat sabihin. Tumingin si Vincent sa labas ng bintana. Minsan naiisip ko siya, kung paano siya bumagsak, at nakokonsensya ako. Ginagawa kang mas mabuting tao kaysa sa kanya. Anak. Hindi siya nakonsensya sa sinuman. Sa tingin mo ba mapapatawad ko siya balang araw? Hindi ko alam. Pero hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Ngayon, Oktubre na, nakilala ni Vincent ang isang babae. Si Diana, arkitekto, matamis, matalino, mula sa pamilyang katulad natin. Dinala niya sa bahay para kumain isang gabi. Agad ko siyang nagustuhan. Ma'am Bautista, ang ganda-ganda ng sinasabi ni Vincent tungkol sa inyo. Sabi niya ng tapat, tawagin mo akong Amelia. At siya rin, ang ganda-ganda ng sinasabi niya tungkol sa iyo. Nakita ko ang ngiti ni Vincent. Yung ngiti na hindi ko nakita mula pa bago si Maricel. Yung tunay na ngiti. At alam kong gumagaling na siya talaga. Isang taon tagatapos bumili ng kumpanya. Nagdaos kami ng dinner para sa lahat ng empleyado. Isang selebrasyon. Nagtalumpati si Vincent. Isang taon na ang nakalipas. Malapit nang magsara ang kumpanya. Ngayon, profitable na tayo, stable, at ang pinakamahalaga, team tayo na may respeto sa isa't isa. Palakpakan. Wala sanang nangyari nito kung wala kayo. Ang sipag ninyo, katapatan, pasensya. Salamat. Mas malakas na palakpakan. Pagkatapos, binigay niya sa akin ang mikropono. Gusto ko lang sabihin, ang buhay ay naniningil ng utang. Kung ano ang itanim, yon ang aani. Ang mga nagtatanim ng kalupitan, ani ng kalungkutan. Ang mga nagtatanim ng dignidad, ani ng respeto. Pinili ninyo ang dignidad, kaya nandito kayo. Nang gabing yon, habang nagmamaneho pa uwi, sabi ni Vincent, alam mo ba, Nay, noong una, tinawag niya akong tanga. Makalipas ang mga taon, nakita ko ang parehong kawalan sa mata niya, habang nakaupo siya mag-isa sa cafe na yon. Ang buhay, laging naniningil ng utang. Ngumiti ako. Anak ko, laging naniningil. Ngayon, 5 taon na ang nakalipas. Tinitingnan ko ang labas ng bintana ng apartment ko at ngumingiti. Nagbakasal sina Vincent at Diana 2 taon na ang nakalipas. Simple sa Tagaytay, puno ng tunay na pag-ibig. Walang porma, walang kunwari. Ngayon, naghihintay sila ng unang anak, ang unang apo ko. Nagpalit ng pangalan ang Grupo Industrial Santos. Ngayon, Industrias Bautista na. Si Vincent ang Director General. Si Diana ang namamahala sa Design Department. Ako, nagretiro na noong nakaraang taon. Ngayon, mahigit 200 empleyado na. Nagbukas ng ikatlong planta. Nakakuha ng international contracts. Pero ang pinakamahalaga, lugar na kung saan ang mga tao ay nagtatrabaho ng may dignidad. Minsan nakikita ko si Sir Santos mula sa malayo, sa supermarket, sa kalye, laging mag-isa, laging may walang laman na tingin ng taong nawalan ng lahat ng sa tingin niya importante. Wala akong galit, wala ring kasiyahan, pang-unawa lang. Siya mismo ang nagtayo ng kulungan niya,
ladrilyo sa ladrilyo, panghahamak sa panghahamak. Hindi kailangan ng buhay na sirain ko siya. Ginawa niya na yon sa sarili niya. Si Maricel, nag-divorce ulit. Nalaman ko na nakatira siya kasama ang nanay niya sa Cebu. Si Gloria, nagtatrabaho na ngayon bilang sales lady sa isang bautike. Ironiko, kung isipin kung paano nila tiningnan ang mga matrabahong tao noon. Hindi ko sila sinasanabing masama. Wala na lang sila sa kwento natin. Dumadalaw si Vincent tuwing linggo. Dala niya si Diana. Kumakain kami ng magkasama. Nag-uusap ng kahit ano, ng Bobby, ng kumpanya, ng buhay. Nay, sabi niya noong nakaang linggo, gusto ko ikaw ang maging ninang ng Bobby. Karangalan yon, anak ko. At gusto kong malaman mo, lahat ng ako ngayon, lahat ng meron ako, utang ko sa iyo. Hindi, Vincent. Ikaw ang nagtiyaga. Ako, ginawa ko lang ang gagawin ng kahit sinong ina. Hindi kahit sinong ina, Nay. Karamihan, tatahimik lang. Ikaw, lumaban ka. Niyakap ko siya. Aking anak, aking lalaki, aking pagmamalaki. Minsan tinatanong ako kung nagsisisi ba ako na ginastos ko ang lahat ng ipon ko sa pagbili ng kumpanyang yon. At palagi kong sagot, hindi kahit segundo. Hindi kailanman tungkol sa pera. Tungkol sa dignidad, sa hustisya, sa pagpapakita sa anak ko na walang may karapatang sirain ang ibang tao. Bumalik ang pera. Lumago ang kumpanya. Na-recover ko ang investment at higit pa. Pero ang pinakamahalagang na-recover ko, ang makita ang anak kong muling nagniningning, ang makita siyang lumakad ng mataas ang ulo, ang makita siyang mamuno ng may empatiya, ang makita siyang magmahal. Walang presyo yon. Ilang buwan na ang nakalipas, may babaeng tumigil sa akin sa kalye. Kayo po ba si Amelia Bautista? Opo. Kilala ba tayo? Hindi po, pero ang asawa ko, dating empleyado sa Grupo Industrial Santos ng bilhin ninyo. Gusto ko lang pong magpasalamat sa pagtrato ninyo sa kanya ng may dignidad, sa pagbibigay ng patas na sweldo, sa pagbabalik ng pagpapahalaga sa sarili niya. Umalis siya bago ako makasagot. Yan ang mga sandali na mahalaga. Hindi ang pera, hindi ang kapangyarihan, kundi ang malaman na nagbago ka ng buhay ng isang tao. Kung ang kwento ko ay makakatulong kahit sa isang babae na magising, ipagtanggol ang anak, hindi manahimik sa kawalan ng hustisya, sulit na. Dahil sa huli, hindi tungkol sa kung magkano ang meron ka ang buhay. Tungkol ito sa kung magkano ang ibinigay mo, kung sino ang pinrotektahan mo, kung anong legacy ang iwan mo. At ang legacy ko ay simple. Isang anak na alam na laging nandiyan ang nanay niya, na walang may karapatang pahiyain siya, na ang dignidad ay hindi napapakiusapan. Bukas, pupunta ako sa kumpanya, hindi para magtrabaho, para lang bumisita, makita si Vincent sa opisina niya. Nakaupo sa dating mesa ni Sir Santos, at ngingiti ako dahil ang hustisya, kahit natatagalan minsan, ay dumadating, at pag dumating, matamis, napakatamis. Salamat sa pakikinig hanggang sa dulo. Kung naantig ang kwentong ito sa puso mo, ibahagi mo sa taong mahal mo. Minsan, ang isang kwento ay kayang magbago ng buong buhay. Mag-subscribe at i-activate ang bell para marinig ang iba pang kwento ng mga babaeng ginawang karunungan ang sakit nila. Araw-araw, isang babae, isang aral sa buhay. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa muli.